Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay patuloy na nakikipagdigma laban sa mga espiritu, si Hiyoma ay nahaharap sa isang kakilakilabot na kapalaran ng ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay pinaslang ng isang demonyong espiritu, sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nakaligtas siya sa pag-atake, ngunit sa isang nag-aapoy na puot sa pumaslang sa kanyang pamilya, ipinangako niyang tatapusin ang sinumang espiritu na tumawid sa kanyang landas. Ang traumatikong karanasang ito ay nananatiling nakatatak sa kanyang kaluluwa, kahit na siya ay lumaki bilang isang senem na ang trabaho ay manghuli at magselyo ng mga espiritu. Sa halip na gumamit ng mapayapang pamamaraan, gayunpaman, ang bida na ito ay gumagamit ng karahasan upang harapin ang mga ito. Sa kabilang banda, ang kanyang lolo na si Zuhi ay umaasa lamang sa mapayapang pamamaraan upang makuha ang mga espiritong ito. Sinabi niya sa kanya na ang mga espiritu ay kadalasang nalilito at nag-iisa, ngunit ang panloob na galit ni Hiyoma ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makita ito habang inaatake niya ang matangkad na espiritu sa kanyang harapan at sinliyuhan ito sa wakas. Sa pagsisikap na baguhin ang mga kinikilingang pananaw ni Hiyoma tungkol sa mga espiritu, ginawa ni Zuhi ang marahas na hakbang ng pagpapadala sa kanya upang manirahan kasama ang isang babae na nagngangalang Buten, mula sa isang pangunahing pamilya ng pangangaso ng espiritu, na isang natatanging tao na may isang grupo ng Sukogama na nabubuhay at naglilingkod sa kanya. Sa isang pakiramdam ng pagtanggi, iniimpake ni Hiyoma ang kanyang mga bag at tumungo sa Kyoto. Sa pagpasok sa kanyang tahanan, agad siyang sinalubong ng isang babaeng nagngangalang Hori, at ng matandang lalaki na nagngangalang Koshige na namamahala sa bahay habang nasa kolehiyo ang ginang. Hindi nagtagal, sina Hori at Koshige ay sinamahan ng 6 na iba pang Sukogama, na gustong malaman ang higit patungkol sa kanilang bisita. Gayunpaman, ganap na nabigo si Hiyoma sa vibe check at inakusahan silang ginagamit si Buten para sa kanilang sariling kalamangan. Nagsimula silang mag-init pagkatapos marinig ito, nagtatanong kung gusto ni Hiyoma na masawi bilang single na lalaki. Si Hiyoma, gayunpaman, ay hindi umatras at nauwi sa pakikipag-away sa isa sa mas malakas na Sukogama na nagngangalang Nagato, habang ang iba ay naghahanda para panoorin ang showdown. Nagsisimula ang labanan, at unti-unti nilang sinisimulan ang pagtaas ng kanilang intensity. Nang sa wakas ay ibinunyag ni Hiyoma ang kanyang mga espesyal na sandata na nagawang masira ang mga kamay na espada ni Nagato, na lalo nitong ikinairita ang lalaking mala Freddy Krueger. Nagsimulang maging mapanganib ang labanan nang magsimulang magsalita ng masama si Nagato kay Hiyoma na tinawag siyang isang talunang lalaki. Biglang nakatanggap ng mensahe si Hori na uuwi ng maaga si Buten mula sa paaralan. Naalarma sa tumitinding tensyon, hinimok niya ang iba pang Sukogama na makialam at itigil ang laban. Walang pag-aalinlangan, lahat sila ay sumugod kay Hiyoma at itinulak siya sa lupa sa tamang oras. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Buten, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya si Hiyoma na nakaipit sa sahig sa tila isang bigong pagtatangka sa pakikipagbuno. Pinagalitan niya sila dahil sa pagiging top tier na nakakatakot na host kay Hiyoma. Humihingi siya ng paumanhin kay Hiyoma dahil pinahirapan siya ng kanyang espiritu, ngunit iniisip ni Hiyoma kung kaya ba nitong mag-isa na mahinang magsalita na babaeng ito, na kabilang sa kusina, na pangalagaan ang mga espiritu. Ang palagay na iyon ay mabilis na sumangga nang bigla niyang itinuro ang lalaki na si Nagato, na nakabitin ng patiwarik sa isang punong nakatali ng mga lubad dahil mayroon siyang napakatalino na ideya na makipag-away sa kanilang bisita. Nagtataka si Hiyoma kung anong klaseng family business ang napasukan niya. Pagkatapos, sinabi pa niyang hindi dapat payagan si Buten na maging pamilya niya ang 6 na Sukogama dahil mapanganib silang mga halimaw na nagmamanipula ng mga tao. Galit na hinampans ni Buten ang mesa, at hiniling sa kanya na umalis sa kanyang tahanan dahil hindi niya e-entertain ang sinumang tumatawag sa kanyang pamilya na halimaw. Alam ni Hiyoma na kung siya ay babalik, pagkatapos ay itatapon siya ng kanyang talunang lolo, at ang kanyang pangarap na maging pinakamahusay na mandirigma ay hindi mangyayari. Kaya't nakiusap siya kay Buten na hayaan siyang manatili, at sa wakas ay pumayag siya, ngunit sa loob lamang ng 3 araw. Di nagtagal, si Nagato, ang mayabang na lalaki, ay pumasok sa silid na may nakaplaster ng ngiti sa kanyang mukha at hiniling kay Hiyoma na sundan siya upang tumulong sa pagbubuklod ng isang masamang espiritu. Nagtataka si Hiyoma dahil hindi pa siya nakakita ng Sukogama na nangangaso sa sarili nitong uri, ngunit pagkatapos ay naalala niya na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang Sukogama na nagtatrabaho kay Buten ay mga senem assistant na responsable sa pangangaso ng mga rogue spirits.
Hindi nagtagal, natunto nila ang mahirap na baguhan at hinabol ito sa madilim na eskinita, na nakatutok ang kanilang mga mata sa kanilang target. Mabilis na inindayog ni Nagato ang kanyang talem at nahuli ang espiritu ng hindi nakabantay, habang si Hiyoma ay tumalon at binitag ang espiritu gamit ang isang kumikinang na selyo. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Hiyoma kay Nagato na ang kanyang mga kapatid ay pinaslang ng isang masamang halimaw na may payong na papel na nandoon pa rin. Kaya, kung gusto niyang maging susunod na pinuno ng angkan ng kanto dapat ay mahanap at mapaslang ang halimaw na iyon, at makaganti. Sa susunod na umaga, si Hiyoma ay itinalaga sa isang gawain kasama ang dalawang Sukogama na pinangalanang Tagami at Shino. Gayunpaman, mabilis niyang nadismaya ang sarili dahil nililigawan ni Shino ang bawat babae na parang si Sanji ng One Piece, habang si Tagami ay isang babae na malakas kumain ng merienda na patuloy na ginagambala ng bawat merienda na nakikita. Ang kanilang mga gawain ay nakakainis kay Hiyoma na naglalabas ng kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanila na nagpapanggap na tao sa kabila ng pagiging mga espiritu. Nang marinig ito, hiniling ni Shino at Tagami na huwag gumawa ng negatibong pagpapalagay tungkol sa kanila sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang bahay upang magsagawa ng isang espesyal na pagsusuri sa eksepsyon sa kumami na pinangalanang Yaji, na gustong manirahan sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ng ilang pagsubok, idineklara nila na nakapasa siya sa pagsusuri. Ngunit, habang binibigkas ni Shino ang pangalang Nagatsuki Household, ang mga mata ng babae ay nag-aapoy sa galit, at sinunggaban siya nito, na sinasabi ang galit tungkol sa pagtataksil ng pamilya. Isinugod ni Hiyoma ang sarili sa kanyang harapan, isinandal siya sa dingding na may matinding angle. Inabot niya ang kanyang silang tool upang wakasan siya, ngunit pumudyetan sina Tagami at Shino, hiniling sa kanya na huwag gawin iyon at hilahin siya pabalik. Ang silid ay pumipintig ng may tensyon habang ang isang galit na si Hiyoma ay sinusubukang pakalmayin ang kanyang sarili, at si Shino ang kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sa lalong madaling panahon na pagpasyahan na si Yaji ay kwalipikadong manatili sa mundong ito, at kahit na medyo paranoid siya, malalampasan niya ang kanyang mga takot sa kaunting tulong. Samantala, sinasalamin ni Hiyoma ang sitwasyon at napagtanto na sa unang pagkakataon, aktwal na nakipag-usap siya sa isang Sukogami nang hindi tinatrato ito bilang isang punching bag. Nauna rito, sinabi ni Nagato kay Hiyoma na ang mga espiritu ay napupuot sa Nagatsuki household, at inaakusahan sila na pinapaboran ang isang tao kaysa sa kanilang sariling uri at kumukuha ng mga utos na manghuli sa kanila. Kaya, paulit-ulit nilang tina-target ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang 5 Sukogami ay napapalapit na kay Hiyoma sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa mga misyon at pagtutulungan sa mga trabahong itinalaga sa kanila. Ngunit, ang pang-anim na espiritu na pinangalanang Yoki ay mahirap makuha ang tiwala. Ano man ang mangyari, pinananatili niya si Hiyoma sa isang distansya na parang isang uri ng walking virus na ginagawang halos imposible para kay Hiyoma na makalapit sa kanya. Ang kanyang pagka-ignorant at pagkamuhi kay Hiyoma ay napakatindi kaya iniiwasan niyang dalhin siya sa mga misyon, at kumpletuhin ang mga ito nang walang tulong niya. Isang araw, tulad ng dati, siya ay nagsisil ng ilang mga espiritu bago dumating si Hiyoma sa lugar, at kapag siya ay dumating, hayagang idineklara niya ang kanyang pagkamuhi para sa kanya dahil nararamdaman niya ang kanyang matinding puot sa kanyang kapwa Sukogami. Pagkatapos ay hinamon niya si Hiyoma na makipag-away, at kung manalo siya, bibigyan niya ito ng pag-aproba na manatili siya sa Nagatsuki household hanggat gusto niya. Kaagad pagkatapos sabihin ito, hinampod siya nito, ngunit wala ito sa mood makipag-away, kaya patuloy itong tumatakbo upang makatakas, at patuloy itong sinusundan siya. Gusto ni Yoki na lumaban siya at hindi patuloy na tumakbo na parang duwag, kaya patuloy niya itong hinihimok na hampasin siya tulad ng gusto niyang gawin sa ibang mga espiritu. Ngunit ayaw mahulog ni Hiyoma sa kanyang mga panlilinlang at mawala ng kontrol sa kanyang sarili. Siya ay tumugon na siya ay ipinadala dito upang baguhin ang kanyang saloobin tungkol sa mga espiritu at halimaw. Ang may matigas na ulo na si Yoki ay nangatuwiran na ang tingin niya kay Hiyoma ay walang iba kundi isang uhaw sa dugo na may mapagmataas na personalidad na ginagawa itong pagalit sa lahat ng bagay sa paligid niya. Si Yoki ay kilala para sa kanyang kasumpa-sumpa na kakayahan sa hairpin, na bumabalot sa kaaway sa isang kakon, at ginagamit niya ito kay Hiyoma pagkatapos ay sinipa ang kanyang katawan, nagtatanong kung ayaw pa rin itong lumaban.
Sinagot ni Hiyoma na siya ay hiniling ng kanyang lolo na obserbahan sila, at pagkatapos gawin iyon sa loob ng ilang araw, napagtanto niya na may kakaiba na Tsukogami sa Nagatsuki household. Ito ay magiging immature at kawalang isipan kung makipag-away siya sa kanila hanggang sa malaman niya kung ano ang kakaiba sa kanila. Pagkatapos marinig ito, may nagbago sa loob ni Yoki, at umatras siya at nagsimulang maging mas madaling lapitan patungo kay Hiyoma. Tinanong niya kung susuko na ba siya ngayon at aalis dahil ayaw niyang makipag-away sa kanya, at sumagot si Hiyoma na marami pa silang oras na natitira para tapusin ang kanilang trabaho, kaya magagamit nila ang oras na ito para makilala ang isa't isa ng mas mabuti. Biglang bumaba sa eskinita ang ilang masasamang espiritu, na pinamumunuan ng kanilang gang leader na si Hakiro, matapos maramdaman ang presensya ni Yuko at Hiyoma. Lahat sila ay sabik na maghayganti sa Nagatsuki, ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, sina Nagato, Tagami, at Shino ay sumama kay Yoki upang harapin sila. Kapag nagtanong si Nagato tungkol kay Hiyoma, biglang itinuro ni Yoki ang isang hairpin na hindi niya sinasadyang nabato sa kanya, at ngayon ay nakulong niya ito doon. Hiniling ni Nagato kay Yoki na palayain ang talunang lalaki para sila ay makaharap kay Hakiro ng magkasama, ngunit bago magawa iyon ni Yoki, hiniling ni Hakiro sa kanyang mga miyembro ng gang na atakihin muna si Hiyoma at pahirapan siya hanggang sa isang pulpol. Nangunguna si Yoki at nagsimulang tumakbo patungo kay Hiyoma ngunit naharang siya ng higanteng espiritu. Sa kabilang banda, sina Tagami at Shino ay nakikipaglaban sa iba pang mga espiritu, at si Nagato ay hinahabol si Hakiro, na patuloy na tinutuya siya dahil sa hindi niya siya mahuli dahil ang pamumuhay kasama ang isang tao ay naging malambot sa kanya. Pero masyado nang mature si Nagato para pansinin ang mga kalokohang provocation niya at sa wakas ay itinanong niya ang tungkol kanina, nang utusan ni Hakiro ang mga kasama niya na tapusin si Hiyoma, sinunod nila ang utos niya nang walang pag-aalinlangan. Kaya, posibleng nangangahulugan ito na mayroon silang karanasan sa pagpaslang ng mga tao at huwag mag-atubiling gawin ito. Sinagot ni Hakiro na ginagawa nila iyon, ngunit sumuko na sila dahil mahina ang mga tao, at sa sandaling mahuli sila, umiiyak at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Biglang, lahat ng tao ay nakarinig ng ingay, at napagtanto nila na si Hiyoma mismo ang lumabas sa kakon ng hairpin. Matapos marinig ang sinabi ni Hakiro, nagninangning ang kanyang mga mata sa nakakabalisa na galit at uhaw sa dugo. Sa sandaling salakayin siya ng mga kasamahan ni Hakiro, walang kahirap-hirap niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga ito at sumugod kay Hana. Inihagis niya siya sa eskinita, na-train up siya mula sa kung saan-saan. Tumawa si Hakiro at sinabing kagaya nila si Hiyoma dahil mahilig din siyang pumaslang, at si Hiyoma ay nananakot na sumang-ayon, sinabing mahilig siyang pumaslang, ngunit ang kanyang killer instincts ay nakalaan lamang para sa Tsukogami tulad ni Hakiro, hindi para sa mga tao. Pagkatapos ay pinaslang niya si Hakiro at tinatakan siya. Samantala, sina Hori at Koshige na pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, ay napagtanto na ang sama ng loob at puot na nararamdaman ni Hiyoma sa mga espiritu ay tumatakbo ng malalim sa kanyang puso, na dahilan upang tratuhin niya ang lahat ng mga espiritu ng Tsukogami sa parehong paraan. Dahil sa trauma ng kanyang pagkabata ay pinilit siyang maniwala na ang mga mababanggas na hayop na ito ay walang dinadala kundi pinsala sa lupain ng mga buhay. Ngunit positibo si Hori sa katotohanang nakakakita siya ng mga kapansin-pansing pagbabago kay Hiyoma at maaaring makatulong iyon sa pagwawasto sa kanyang baluktot na puso. Ngunit ang pinakamahalaga, si Hiyoma ay magiging isang sinag ng pag-asa para sa kanila dahil maaaring mailigtas niya si Butan sa malapit na hinaharap. Pagkaraan ng ilang araw, nakuha ni Hiyoma ang pag-aproba ng mga miyembro ng Nagatsuki household na magpatuloy sa paninirahan doon. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa lahat ng miyembro, na hindi pa niya naranasan noon, ngunit nagpa siya siyang alamin kung talagang mapagkakatiwalaan niya ang mga espiritu ng Tsukogami ng sambahayang ito or hindi. Habang siya ay nawawala sa kanyang pag-iisip, si Butan ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid upang kumpirmahin kung nakuha na niya ang mga pirma ng lahat ng miyembro. Kapag tumanggo siya, masaya siyang pumayag na tumira siya sa bahay sa loob ng isang taon. Sinabi pa niya sa kanya ang mga alituntunin na sinusunod nila, tulad ng pagluluto at paglilipat, at okay lang si Hiyoma doon dahil maraming beses na siyang nagluto sa kanyang tahanan. Siya ay baguhan pa lamang, kaya hiniling niya kay Butan na huwag umasa ng anumang bagay mula sa kanya. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala dahil si Nagato ay maaari ding gumawa ng meryendang panghapunan. Maya-maya,
hiniling ni Hori na sundan siya, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nakipag-ayos sila sa lolo ni Hiyoma kapalit ng pagpayag ni Hiyoma na tumira sa kanila. Sinabi niya na ang bawat Tsukogami sa sambahayan na ito ay may iisang layunin, at para doon, susuriin nila siya sa loob ng 1 taon at tingnan kung maaari siyang maging angkop na kandidato. Alam na ni Butan kung ano ang tumatakbo sa isip ni Hori, at tumutol siya, humiling kay Hori na huwag siyang ipahiya. Ngunit hinihiling ni Yoki sa kanya na tumahimik. Pagkatapos, binuksan ni Hori ang pinto sa isang silid na may banner na nagsasabing ito ang unang hakbang sa paghahanap ng lalaking karapat-dapat na ikasal kay Butan. Namula si Butan sa kahihiyan, at pumagitna siya, sinabing isang kalokohang prank lang ang pinaglalaroan nila ng mga bagong dating, kaya hindi dapat mag-isip ng kung ano si Hiyoma. Ngunit lahat sila ay hindi sumasang-ayon sa kanya, na sinasabi na ginagawa nila ito ng tunay. Sinabi ni Hori na hindi nila maaaring ihinto ang paggawa ng ritual na ito, dahil sila ay mga espiritu na nagmula sa mga bagay na ginawa upang maghanap ng isang masayang kapareha para sa kanilang may-ari. Ipinaliwanag niya na lahat sila ay hindi nagmula sa isang bagay, kundi mula sa isang batch ng mga regalo na iniaalok sa nobye sa kasal. Kaya, natural, sila ay hinihimok upang makamit ang layuning ito. Nangangahulugan din ang pag-aproba ni Hiyoma na tumira sa kanila na siya ay nakapasa sa kanilang unang pagsusuri, at ang kanyang lolo ay sumang-ayon din dito. Tinanong ni Hori si Hiyoma kung ituturing niya itong isang trial marriage, at lahat ay nagsimulang maglagay sa kanya ng pressure. Saglit na nag-isip si Hiyoma at mahinahong sumagot na kahit na nakuha na nila ang pahintulot ng kanyang lolo, kailangan pa rin niya ng oras para pag-isipan ito, dahil ang biglaang paghiling na sumali sa bahay ay hindi tulad ng pagkain ng isang piraso ng cake. Ngunit sa parehong oras, hindi niya maaaring hindi igalang ang kanyang lolo sa pamamagitan ng pagtanggi sa alok. Kaya, nang walang sinasabi, pumunta lang siya kay Butan at humingi ng pahintulot nito na lumabas at nangako na babalik siya mamaya. Pagkatapos niyang lumabas ay medyo nagulat at nataranta ang lahat dahil medyo uptight at mahinahon ang reaksyon ni Hiyoma na lubhang kakaiba sa kanya. Sa kabilang banda, handang kagatin ni Butan ang kanilang ulo at akusahan silang gumawa ng mga bagay na awkward sa pagitan niya at ni Hiyoma, at magiging mahirap ang pamumuhay kasama niya ng ganito sa loob ng 1 taon. Sa kabilang banda, tinawagan ni Hiyoma ang kanyang lolo, nagbabanta na ibunyag ang dahilan sa likod ng kanyang pagsang-ayon sa proposal ng kasal ng mga espiritu ng Nagatsuki household. Sinabi niya na hindi niya nais na lumikha ng isang maigting na relasyon na magdudulot ng pinsala sa kanyang kalusugan sa isip. Nang marinig ito, tumugon si Zuhi na nag-aalala siya tungkol sa kanya dahil siya ay naging 21 na, ngunit tulad ng isang anti-romantiko, na hindi nagpakita ng kahit kaunting interes sa kasal at babae. Kaya, ito ay isang perpektong oras upang ayusin ang kanyang kasal, isinasaalang-alang na si Butan ay lumago sa isang magandang dalaga. Si Hiyoma ay hindi maaaring magpatuloy sa pakikinig sa mga nakakatakot na salita ng kanyang lolo kung hindi, dodyugo ang tenga niya, kaya pinutol na lang niya ang tawag. Pumunta siya kina Tagami at Shino at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Hori, dahil gusto niya itong kausapin tungkol sa isang agarang bagay. Pareho silang tumugon na siya ay nasa isang business trip kasama si Koshige habang si Nagato at Yoki ay nasa isang misyon upang hulihin ang mas masasamang espiritu na bahagi ng gang ni Hakiro. Isang galit na si Hiyoma ang nagtanong kung bakit hindi siya sinabihan na sumali, dahil naghihintay siya ng pagkakataong maselyohan muli ang mga masasamang espiritong iyon. Biglang tinawag ni Butan si Hiyoma at kinaladkad ni Tagami si Shino kasama niya dahil gusto nilang bigyan sila ng privacy para makausap ang isa't isa. Hiniling ni Butan kay Hiyoma na huwag mag-alala tungkol sa kakaibang panukala na iminungkahi ng kanyang espiritong pamilya, at nagsisinungaling si Hiyoma na hindi siya nag-aalala tungkol doon. Nang marinig niya ito, medyo nalungkot si Butan, ngunit hindi nagtagal ay pinilit niyang ngumiti at saka umalis para mamili. Biglang nagpakita muli sina Tagami at Shino, at pinagalitan siya dahil sa pagiging insensitive sa isang babae sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya ng may kabuuang pagwawalang bahala, na inaakusahan siya ng isang malupit na lalaki para sa paggawa nito. Nagbabala si Shino na siya ay isang napakakalmadong tao, ngunit pagdating sa isang taong naglalaro sa damdamin ng kanyang may bahay, maaari siyang maging mabangis sa galit. Samantala, umiiyak si Tagami matapos makitang tinanggihan ni Hiyoma si Butan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sumisigaw siya na si Hiyoma ay nakakainis sa pagpapahayag ng kanyang damdamin at napakasama niya kay Butan.
Di nagtagal, napagtanto ng taunang si Hyoman na talagang nasaktan niya si Butan sa pamamagitan ng pagiging isang ganap na walang muwang at hindi pagkakaunawaan sa lahat. Sa kabilang banda, papunta na si Butan sa pamimili habang iniisip niya ang sinabi ni Hyoma, at kahit anong pilit niyang iwaksi ito, patuloy pa rin itong bumabagabag sa kanya. Biglang, isang bagzo ng hangin ang dumaan sa kanya at naging hugis ng isang malaking Sukogami na nagngangalang Hinoroshi, na gustong salakayin siya. Problemado si Butan dahil hindi niya maipagtanggol ang sarili, at hindi rin niya matatawagan ang kanyang pamilyang Sukogami. Samantala, si Nagato at Yoki ay abala sa pagkuha ng mga natitirang masasamang espiritu nang ang isa sa kanila ay tumawa, at ipaalam sa kanila na ang kanilang amo ay malamang na natagpuan na si Butan sa ngayon at ang kanilang walang kapangyarihan na may bahay ay masyadong mahina upang ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ito, mabilis na tumakbo sina Nagato at Yoki upang iligtas si Butan, ngunit si Butan ay na-corner na ng malaking lalaki na iyon, at wala siyang matakasin. Sinubukan niyang tumakbo para iligtas ang sarili, ngunit hineranggan siya nito at kinukutsa siya sa pagiging mahina. Ipinaalam niya sa kanya na mayroong unwritten wall sa mga Sukogami na nakatira sa Kyoto na hindi nila gagamitin si Butan, ngunit wala siyang pakialam dito dahil ang kanyang kapatid ay tinatakan ng isa sa mga Sukogami mula sa Nagatsuki household, at ang gusto lang niya ay maghayganti. Pagkasabi nito, hinampad niya si Butan, ngunit maya-maya ay pumagitna si Hyoma at hiniwa ang kanyang braso. Pareho silang abala sa isang malupit na labanan, habang si Yoki at Nagato ay nakarating sa lugar at nagbabanta na turuan ang lalaki ng leksyon para sa pagsisikap na saktan ang kanilang mahal na ginang. Pareho nilang inatake ang espiritu ng magkasama at nahuli ito, at si Yoki ay sabik na tumakbo patungo kay Butan upang tingnan kung ayos lang siya. Nagpasalamat si Nagato kay Hyoma sa pagliligtas sa buhay ni Butan, at pagkatapos ay kinaladkad si Yoki palayo upang bigyan ng oras na mag-isa sina Butan at Hyoma. Sa sandaling umalis sila, nagpasalamat si Butan kay Hyoma, at tumugon siya na ginawa lang niya ang tungkulin ng senen. Sinabi niya sa kanya na hiniling sa kanya ni Tagami na sundan siya, at talagang ikinalulungkot niya ang pagiging isang walang muwang sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang damdamin, at hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga intensyon. Inamin ni Hyoma na hindi niya sinasadyang sabihin na hindi niya ito gusto. Pagkatapos niyang sabihin ito, nauutol na siya dahil unang beses niyang nasabi ang ganito, at parang kakaiba sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Shino sa isang maingay na kaguluhan, at tila ang mansyon ay naging zone na puno ng mga hayop. Tumingin siya at nakita si Nagato na hinahabol si Hyoma na papunta na upang maglagay ng talisman sa harap ng mansyon upang protektahan si Butan mula sa sinumang Sukogami na nakatago upang salakayin muli siya. Si Nagato ay sumigaw na ang talisman ay sapat na malakas upang magbigay ng panginginig sa mga tao, kaya hindi siya dapat maglibot sa paggawa ng mga bagay na ganoon. Bukod pa riyan, nilagyan na ni Koshige ng harang ang paligid ng mansyon bago pumunta sa business trip. Sa kabilang banda, lumabas na sina Koshige Shori, at lolo ni Hyoma ay inanyayahan ng isang makapangyarihang espiritu na nagngangalang Karon. Sa sandaling makarating sila sa lugar, nababalot sila ng isang pader na nagpapahayag ng pagdating ng nagbabantang espiritu, na trinap sila mula sa lahat ng panig, at sila ay inatake ng isang espada, ngunit hinarang ito ni Zuhi at hiniling kay Karon na ipakita ang kanyang mukha, at tigilan na ang pagiging brat. Hindi nagtagal, nawala ang pader, at si Karon ay nagpakita sa harapan nila, nakaupo sa isang sopa na may isang babae na nakaupo sa tabi niya. Ipinahayag na si Karon ay isang napakatandang espiritu, na unang nagpakita sa panahon ng Edo, at isa siya sa 3 dakilang Sukogami ng Kyoto, na binansagan din na suit of armor. Ayon sa mga dokumento ng Senem, sa una ay exception siya sa Senem, at sinubukan nilang iwasan siya, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang nakaramdam ng pananakot ng kanyang mga kapangyarihan, kaya tinatakan nila siya sa likod ng isang hadlang na nilikha ng shrine fence Sukogami na tinatawag na Itsuki, na nakaupo sa tabi niya. Hindi nagtagal, binasag ni Karon ang katahimikan at sinabing nalaman niya ang tungkol sa paglipat ni Hyoma sa sambahayan ng Nagatsuki, at ito ay isang kawili-wiling pag-unlad para sa kanya. Hiniling ni Karon kay Itsuki na magbukas ng bote ng alak at mag-uusap sila, ngunit ang kabaadong si Zuhi ay nagsimulang gumawa ng dahilan tungkol sa reserbasyon sa hotel na ginawa na niya, at si Karon, na ang ego ay hindi nagpapahintulot sa kanya na tanggapin ang hindi pag-aproba, galit na nagbabanta sa kanya na kanselahin ang lahat ng mga reserbasyon at gumugol ng ilang araw sa kanya.
Ngunit alam ni Zuhi na kung pipili si Karon ng taong makakasama niya, maaari silang makulong sa mahabang panahon. Sa isang mapanganib na tono, hiniling niya sa kanila na sabihin sa kanya ang lahat ng detalyado. Walang ibang opsyon, sinabi sa kanya ni Zuhi na ipinadala niya si Hiyoma sa Nagatsuki para sa reformasyon ng kanyang saloobin laban sa mga espiritu, at ito ay kagiliw-giliw na balita para kay Karon, na tila mahilig sa chismis at mga kwento. Ngunit hiniling niya sa kanila na maging maingat dahil, ayon sa hindi nakasulat na tuntunin ng Sukogami, walang sino man ang maaaring gumamit kay Buten, at iyon ay dahil ang babaeng iyon ay may potensyal na maaaring maging isang biyaya para sa alinman sa mga tao or Sukogami. Kaya, walang sino man ang pinahihintulutang kumampi sa kanya, at ang desisyon ni Zuhi na ipadala si Hiyoma kay Buten ay maaaring bigyang kahulugan ng ibang Sukogami bilang isang panlilinlang upang ligawan siya sa kanilang panig. Sa kabilang banda, si Hiyoma ay papunta na upang tanggalin ang mga talisman na inilagay niya sa paligid, ngunit ang naunang pag-atake ng Sukogami kay Buten ay bumabagabag pa rin sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ang isang Sukogami, na may sama ng loob sa mga sambahayan ng Nagatsuki ay susubukan na kunin si Buten bilang isang bihag, sa kabila ng pag-alam na kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan or maaaring mayroong isang bagay tungkol sa sarili ni Buten na nangangailangan ng proteksyon. Ngunit inalis niya ang kanyang mga iniisip at sinimulang tanggalin muli ang mga talism. Biglang nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang mapansin niyang nasunog ang isa sa mga talisman, ibig sabihin ay nag-activate ang talisman, ngunit may nakalampas dito. Sa lalong madaling panahon, nakita niya ang dalawang espiritu sa likod niya, na mukhang lubhang mapanganib, at sa kanyang karanasan, malalaman niyang mas malakas sila kaysa sa iba pang Sukogami na kanyang hinarap. Ang isa sa kanila ay nagsabi na hindi pa nila nakikita ang gayong uri ng talisman sa paligid, at kapag nakita nila ito, maaari nilang malaman na ito ay kinabit ng isang bagong dating na nagngangalang Hiyoma. Pagkatapos, mapanganib niyang sinabi na gusto niya itong kausapin. Sinisikap ni Hiyoma na mag-isip ng isang plano sa lalong madaling panahon, dahil maaari niyang malaman na ang mga espiritu ay nasa paligid ng mansyon sa loob ng mahabang panahon, at ang katotohanang alam nila ang tungkol sa pagdating niya sa bahay ay nangangahulugan na marami rin silang alam tungkol kay Buten. Sila rin ay mga kaalyado ng mga Sukogami, na nagtataglay ng sama ng loob sa mga Sukogami ng sambahayan ng Nagatsuki. Kaya, huminga siya ng malalim at kumpiyansa na sumagot na siya ay mula sa opisina ng gobyerno, at naatasan ng tungkuling hanapin kung sino ang naglagay ng mga hadlang sa talisman. Kung may alam sila tungkol sa lalaking si Hiyoma, maaari nilang ipaalam sa kanya, ngunit pareho silang natigilan at sumagot na wala silang masyadong alam. Kaya, nagpaalam si Hiyoma sa kanila at lumayo, ngunit biglang, hinaranggan siya ng Whitehead Spirit at sinabing alam niya na siya si Hiyoma. Ngunit si Hiyoma ay nakadikit na ng talisman sa kanyang kapareha nang sinubukan niyang salakayin ang Whitehead, ngunit siya ay naging mas matalino kaysa sa inaasahan. Hindi nagtagal, bumangon din ang kanyang kasamang si Yuchoki at pareho nilang tinamaan si Hiyoma, at nagsimula siyang magdugo mula sa kanyang ulo. Pareho nilang dinala siya sa isang abandonadong eskinita, at pinahirapan siya ni Yuchoki ng husto para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Ngunit nanunuya si Hiyoma at sinabing nag-aaksaya sila ng kanilang oras at lakas sa kanya, dahil wala rin siyang masyadong alam tungkol sa mga pamilyang Nagatsuki na Sukogami. Gayunpaman, itinanggi ng Whitehead Spirit at sinabi na gusto nila ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga motibo sa pagpasok sa sambahayan ng Nagatsuki. Gusto ba niya ang kapangyarihan ni Nagatsuki Buten dahil siya ay isang Yurashi? Ngunit walang katuturan si Hiyoma sa anuman, at lahat ng mga salitang ito ay tila banyaga sa kanya. Di nagtagal, nagbabanta si Whitehead na sisiklab ang digmaan sa lalong madaling panahon, dahil nilabag ng Sukogami ng Nagatsuki household ang hindi nakasulat na tuntunin ng paggamit kay Buten sa anumang paraan sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya sa pamilya Kumo, kung saan kabilang si Hiyoma. Nang marinig ito, sinipa ni Hiyoma si Whitehead sa kanyang bituka at ipinahayag na wala siyang kinalaman sa Sukogami, ngunit hindi niya sila hahayaang mabuhay dahil nakatutok na ang kanilang maruming mga mata kay Buten, na isang ordinaryong tao, at siya ay may tungkulin na selyuhan ang mga ito. Ang Whitehead ay tumingin malapit kay Hiyoma at napagtanto na wala talaga siyang alam tungkol kay Buten at sa kanyang mga nakatagong kapangyarihan. Hindi nagtagal, sila ay nag-ambala ng isang galit na yoki, na nagpahayag na si Hiyoma ay sumama lamang sa kanila upang matutong maging susunod na angkop na pinuno ng pamilya Kumo.
Siya ang kanilang espesyal na panauhin sa kasalukuyan, at kapag sinugod ang isang panauhin, ito ay hindi katanggap-tanggap sa sambahayan ng Nagatsuki. Isang nagulat na si Hiyoma ang nagtanong kay Yoki kung paano niya siya natagpuan, at sumagot siya na ito ay dahil sinimulan niyang sundan ang mga piraso ng talisman na iniwan ni Hiyoma. Pagkatapos, hiniling niya kay Whitehead na umalis at pigilan si Hiyoma na i-seal siya dahil iyon ay automatikong magpapalaki ng problema, at magdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti, at nainas na kailangan silang bitiwan ni Hiyoma. Sinabi ni Yoki sa kanya na ang dalawang espiritu ay pinangalan ng Ajiri at Yuchoki, at kahit na gumamit sila ng hindi patas na paraan upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya, ang kanilang mga pangunahing tungkulin ay panloob na pagsisiyasat at pangangalap ng katalinuhan. Ngunit nagtataka siya kung sino ang nag-hire sa kanila para gawin ito, at sumagot si Ajiri na may nagmamatsyag sa kanila ng mabuti, kaya dapat nilang bantayan ang kanilang mga likuran. Casual siyang naglakad palayo na parang hindi niya pinahirapan ng husto si Hiyoma. Napansin ni Yoki na nagpout sa galit si Hiyoma dahil gusto niyang i-seal lahat ng dalawang manggugulo na iyon. Kaya, tinusok niya ito ng kanyang hairpan at hiniling sa kanya na huminahon, sinabi na ibabalik niya ang natitirang mga talisman, kaya dapat siyang bumalik sa mansyon at magpagamot. Habang pauwi, patuloy na iniisip ni Hiyoma ang mga sinabi ni Ajiri tungkol kay Butan at nagpa siyang alamin pa ang tungkol sa kanya. Kinaumagahan, umuwi si Hori pagkatapos ng isang nakakapagod na pagtatagpo kay Karon, at habang nasa pintuan pa siya ay sinalubong siya ni Tagami, na nagtuturo sa kanya tungkol sa lahat ng nangyari. Narinig nilang dalawa na halos ibato ni Hiyoma ang kanyang sarili kay Butan habang hinihiling sa kanya na lumabas kasama siya dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Ngunit natigilan sina Hori at Tagami nang itulak siya ni Butan gamit ang magkabilang palad, pinalipad siya sa koridor na sinasabing mayroon siyang ulat na isusumit sa paaralan bago ang 4 p.m. Nagmamadali siyang lumabas, naiwan si Hiyoma na masakit na nakahawak sa tiyan niya, nakaupo sa sahig. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Hiyoma kina Hori at Tagami ang tungkol sa pangyayari kay Ajiri, na nagsabing si Butan ay isang Yamashi, at oras na para kailangan niyang malaman ang kahulugan ng termino. Nang malaman ni Hori at Tagami na gusto ni Hiyoma na lumabas kasama si Butan para malaman ang higit patungkol sa kanya, halo-halong damdamin ang nagsimula sa kanila, at iniisip nila kung dapat ba nilang sabihin sa kanya ang tungkol sa sikreto ni Butan. Hindi nagtagal, umupo ng tuwid si Hiyoma at sinabing gustong malaman niya ang tungkol kay Butan dahil talagang gusto niyang protektahan siya. At saka, maya-maya ay sasabihin din naman nila sa kanya ang sikreto kaya mas mabuting sabihin na sa kanya ngayon. Hiniling niya kay Hiyoma na makipagkita sa kanya sa labas sa harap ng convenience store, at doon niya ito aabutan pagkatapos magbihis ng kaunti, at magde-date sila ng magkasama. Hindi nagtagal, nagkita siya ni Hori sa convenience store, nagpapanggap bilang kanyang kasintahan, na nagpahiya sa kanyang kaibuturan. Ngunit sa lalong madaling panahon, lihim silang nagsimulang sumunod kay Butan, at nang tanungin ni Hiyoma kung bakit sila kumikilos bilang mga daga, sinagot niya na ang unang hakbang upang makilala ang tungkol kay Butan ay upang maunawaan kung ano ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Dahil sa loob ng mansyon, ligtas siya, kung isasaalang-alang ang mansyon ay napapaligiran ng isang hadlang na nagpapalayo sa karamihan ng mga hindi gustong espiritu mula sa kanya. Ngunit sa labas, ito ay ganap na naiiba dahil siya ay nakalantad sa maraming masamang enerhiya. Nang matipon ni Hiyoma ang kanyang mga pandama, napagtanto niya na maraming mga espiritu ang nakatingin kay Butan, at pinalilibutan siya ng mga ito mula sa lahat ng direksyon. Di nagtagal, sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito, ngunit pinigilan siya ni Hori. Sinabi na ang mga espiritu ay nanunood lamang ng may presensya at hindi nila siya sasaktan. Alam na niya ang presensya sa paligid niya. Ganyan na palagi simula noong ipinanganak siya, at sinimulan na niya itong tanggapin, na ginagawa itong tanawin ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, ipinaliwanag ni Hori na ang Tsukogami ay ipinanganak kapag ang isang morbido ay nagtataglay ng isang bagay na magsisilbing sisidlan nito, at ang isang morbido ay tumutukoy sa isang dumadalaw na Diyos na nagdadala ng mga pagpapala mula sa ibang lupain. Sa isang paraan, ang mga Tsukogami ay may banal na kapangyarihan na nagbibigay ng buhay ng isang bagong anyo sa mga bagay na walang buhay, ngunit ang morbido ay maaaring magdala ng napakaraming kapangyarihan sa kahit na ang pinaka-disposable na mga bagay. Ngunit kung ito ay nagtataglay ng isang tao, ang kapangyarihan ay maaaring maging multifold.
Kung ang taong iyon ay magiging pinagmumulan ng pagpapala para sa buhay na mundo, or kung hindi man ay naiwan pa ring matuklasan. Kaya, sa madaling salita, ang Yaramishi ay tumutukoy sa isang tao na sinapian ng Diyos. Kaya lang, may dalang morbido si Buten tulad ng Sukogami, ngunit hindi pa ito nagigising. Ipinaliwanag din ni Hori na kailangan nilang ibalik ang kanyang hindi patiyak na mga pagpapala sa kanilang sariling kalamangan, kaya mayroong isang panuntunan na walang sinuman ang gagamit kay Nagatsuki Buten, at lahat ay naghihintay ng tamang oras na nanonood sa kanya mula sa malayo. Si Hiyuma pagkatapos makinig ng mabuti sa bawat detalye na sinabi ni Hori, biglang lumingon sa kanya, nagtatanong kung ano ang papel ng Nagatsuki Sukogami at kung paano siya nakakasigurado na hindi siya sasaktan ng mga ito. Tumitig sa kanya si Hori, at nagbabala na huwag nang tanungin muli ang katawa-tawang tanong na ito dahil pinapanood na nila si Buten mula pa nang siya ay ipinanganak. Nang magtatlong taong gulang na siya, ginawa ang batas, at hindi siya pinayagang umalis ng mansyon. Ngunit nang sa wakas siya ay pinayagang umalis ng bahay, ang mga bata na likas na nagtataglay ng malakas na pang-anim na sentido ay umiiwas sa kanya, at ang kanilang mga magulang ay hindi rin sila hinayaan na lumapit sa kanya. Kaya ang tanging mga taong nanatiling malapit sa kanya ay ang Sukogami ng sambahayan ng Nagatsuki, na nagbabantay sa kanya bilang mga magulang. Ito ay pagkatapos ng mga taon na siya ay nakalabas ng hindi iniisip ang mga mata na nanonood sa kanya, at sa lahat ng mga hakbang ng kanyang buhay, palagi siyang binabantayan ng mga ito. Wala silang anumang lihim na motibo sa kanya. Pagkatapos, pabiro niyang tinutokso si Hiyoma na kung naramdaman niyang napakahirap i-handle ni Buten, maaari na siyang umalis sa kanyang bahay sa kuno. Nag-isip sandali si Hiyoma at seryosong tumugon, na ang kaisipang ito ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan, at kahit na bumalik siya ay itatapon mula sa sanem, at ipinangako niyang protektahan siya. Hindi nagtagal, tinawagan ni Hori si Tagami, na nakikinig sa lahat habang nananatiling nakatago, at lahat sila ay nagsimulang manukso muli sa kawawang si Hiyoma, na sinasabing siya ang magiging asawa ni Buten dahil nagpa siya itong protektahan siya. Bigla silang tinawag ni Buten, nagtatanong kung bakit nakadamit si Hori na parang nasa labas na nakikipag-date, at lahat sila ay kinakabahan na sumagot na nandito lang sila sa labas para sa isang get-together. Hinakay siya ni Hori patungo sa isang tindahan ng dumpling, habang si Hiyoma at Tagami ay naiwang mag-isa. Tinanong ni Hiyoma kung may malalapit na kamag-anak si Buten na maaring mag-alok ng tulong sa kanya, at malungkot na sumagot si Tagami na wala silang alam tungkol sa kanyang mga magulang, dahil nang matagpuan siya ay inaalagaan ng kanyang lolo. Ngunit pagkasawi niya, wala nang mag-aalaga sa kanya, at marami na siyang pinagdaanan, at may malalalim na pilat pa rin sa puso niya. Habang umuuwi sa gabi, nalaman ni Buten na sinabi ni Hori kay Hiyoma ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan, at nahihiya siya dahil inaakala niyang iisipin ni Hiyoma na siya ay isang delusional na babae na binibisita ng mga multo. Ngunit tiniyak ni Hori na talagang humanga siya sa kanya dahil sa kabila ng mga paghihirap, patuloy siyang masigla. Nagulat si Buten, ngunit natutuwa siyang hindi siya nakita ni Hiyoma na kakaiba, at ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganitong uri ng reaksyon. Hindi nagtagal, nagkita-kita sila, na nagsasabing masaya sila para sa kanya. Nang makita sila, nagbabalik tanaw si Hiyoma sa mga araw ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang mga kapatid, at napagtanto niyang isa nga silang magandang pamilya. Hindi nagtagal, sumapit ang taglamig, at nagiging malamig ang panahon. Ibinigay ni Buten ang isang mainit na pakete kay Hiyoma, nagpaalam kay Tagami, at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Nagpatuloy si Tagami sa pag-shovel ng snow nang muling kumakatok sa kanilang pinto ang istorbong si Ajiri. Kaya, pinananatili siya ni Shino habang pilit na pinipigilan ni Tagami ang kanyang sarili na sundin ang kanyang masasamang instinct, at itulak ang mainit na tsaa sa lalamunan ni Ajiri. Pagkaalis ni Tagami, sinabi ni Ajiri na pumunta siya rito para magsagawa ng maliit na gawain, at pagkatapos nito, lalabas siya kaagad ng bahay. Sumagot si Shino na galit si Tagami dahil pinahirapan niya si Hiyoma noong isang araw, at pagkatapos ay nagtanong kung ano ang tingin ng kanyang mga superior sa ulat na ginawa niya tungkol kay Hiyoma. Sumagot si Ajiri na marami pa rin sa kanila ang nagdududa tungkol sa ulat, ngunit hindi niya ibibigay ang mga detalye kay Shino hanggat hindi niya ito binibigyan ng parehong mahalagang impormasyon. Ngunit matalinong pinagbantaan siya ni Shino na kunin ang kanyang balita kung nais niyang panatilihing mababa ang bagay.
Sumagot si Ajiri na maraming mga mambabasa na nagbabasa ng kanyang ulat na may pamagat na, ang kuno ay nananatili sa Nagatsuki para sa mga layunin ng pagsasanay, at ang batas ay hindi nilalabag, ay kumbinsido, at malamang na mananatili silang tahimik, maliban sa 3 kliyente na nananatiling may kaunting pag-aalinlangan. Sila ang grupo ng Tsukogami Suzuri na tinatakan na kinabibilangan ni Hakiro, at kilala bilang Senani, isa sa 3 dakilang Tsukogami ng Kyoto na tinatawag na buwan ng tradisyonal na musika, at ang paksayo ng Katamori, na siyang kinatawan ng Senem na kasalukuyang nagpo-protekta sa Kyoto. Ang 3 ay hindi madaling umatras dahil sila ay partikular na interesado kay Buten, na nagtataglay ng mga banal na kapangyarihan. Lalo na kapag si Hiyoma, isa pang makapangyarihang tao, ay malapit sa kanya, mas nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Susundan sila ng 3 paksayon, ngunit hindi siya sigurado kung sino ang unang aatakahin, Hiyoma, Buten, or lahat ng nasa sambahayan ng Nagatsuki. Nagtanong si Shino kung sino ang nag-iisip na unang aatake sa 3, at atubiling sumagot si Ajiri na maaaring ito ang grupo ng 3 na may pinakamaraming pakikitungo sa Nagatsuki household, ang mga tagapagtanggol ng Kyoto na pinangalanang Katamori. Tapos aalis na siya. Pagkaraan ng ilang oras, pinahahalagahan ni Nagato at Tagami si Shino sa kakayahang kumuha ng mahalagang impormasyon mula sa matalinong si Ajiri. Lahat ay salamat sa mahusay na kakayahan ni Shino sa pakikipag-usap, na wala sa kanila. Ngunit kakaiba ang nakita ni Tagami na may kinalaman din ang Bureau of Music kina Hiyoma at Buten, kahit na masaya si Karon na maghintay lamang mula sa malayo. Sa kabilang banda, si Ajiri ay nasa labas ng mansyon, sumisipa ng isang tumpok ng yelo dahil sa pagkayamot dahil, kahit na pinapayagan siyang magbenta ng impormasyon sa sinumang naisin niya, nakakaramdam siya ng pagkabalisa na gumagapang sa kanya pagkatapos ibunyag ang impormasyon kay Shino. Pero ang mas nakakabahala sa kanya ay ang enkwentro niya noong nakaraang gabi na may espiritu ng isang babae na may hawak na tradisyonal na payong. Tinanong niya si Ajiri tungkol kay Hiyoma ngunit tumanggi itong magbigay ng impormasyon nang hindi alam ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling tinanong niya kung sino siya, nawala ang espiritu, at nababahala pa rin dito si Ajiri. Alam niya na ang buhay para kay Hiyoma ay magiging mas mahirap sa bawat pagdaan ng araw, lalo na't ang mga weirdo ay patuloy na nagpapakita mula dito at doon upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Naghahanda na si Hiyoma upang makilala ang matandang nagngangalang Katamori Taju, na kinatawan ng Seno at Koto, at nais ni Hiyoma na makatanggap ng opisyal na pahintulot na magsimulang magtrabaho sa Kyoto upang mabuklod ang mga espiritu. Nang tanungin ni Nagato kung nakilala na ba niya siya dati, sinabi niyang hindi pa niya ito nakilala, ngunit narinig niya ang tungkol sa kanya mula sa kanyang lolo, na nagsabi sa kanya na si Katamori ay isang tusong matandang lalaki, na binansagan din na bird of prey. Pagkaraan ng ilang oras, narating ni Hiyoma ang ipinangakong lugar at nakilala si Katamori, na pagkatapos ay dinala siya sa kanilang tirahan kung saan nakuha nila ang isang espiritu na tinatawag na Kolbel. Ang espiritu ay may kakayahang akitin ang iba pang Tsukogami sa malapit sa pamamagitan ng kanyang boses, ngunit hindi pa nila ito tinatakan dahil sa tingin nila ay maaaring maging kapaki-pakinabang ang kanyang mga kapangyarihan, at gumagawa siya ng mabuti para sa kanila. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Katamori na maupo at panoorin kung paano sila nagtatrabaho dito. Pagkasabi nito, umupo siya sa pintuan, at patuloy siyang nakatayo malapit sa kanya. Hindi nagtagal, nagpakita ang isang espiritu mula sa malayo, at ipinaliwanag ni Katamori na siya at ang kanyang mga tauhan ay lumalaban sa isang orthodox na paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng mga talisman upang pigilan ang target. Habang ang mga ito ay nag-freeze, sila ay nagtutulak ng kapangyarihan sa pagbubuklod dito. Di nagtagal, ang espiritu ay sumugod patungo sa mga tauhan ni Katamori, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang mga talisman, siya ay itinapon sa malayo, at ang mga lalaki ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya upang selyuhan siya. Matapos makita ang lahat ng detalyado, napagtanto ni Hiyoma na ang Kyoto ay isang larangan ng digmaan kung saan ang Tsukogami ay madalas na nagdudulot ng maraming pinsala. Sa makatuwid, ang isang tao ay nangangailangan ng mga espesyal na kasanayan upang mapanatili ang mga ito sa kontrol. Hindi nagtagal, sinabi sa kanya ni Katamori na ang lahat ng mga espiritong ito ay hindi gaanong trabaho para sa kanila, ngunit kung isasaalang-alang na marami sa kanila ang pumapasok sa Kyoto sa mga araw na ito, kulang sila ng manpower.
Kaya kung nais ni Hyoman na sumama sa kanila habang siya ay nasa lungsod, opisyal niyang hahayaan siyang magpatuloy sa pagiging isang senem, ngunit kailangan niyang magulat sa kanya ng paulit-ulit at sabihin sa kanya ang tungkol sa Nagatsuki household. Nang ipaalam sa kanya ni Zuhi ang tungkol sa pamumuhay ni Hyoma kasama ang Nagatsuki, nagulat siya, at naisip niya na ang mga kuno ay matalino at sinusubukang kunin ang kapangyarihan ni Buten sa kanilang kalamangan. Tapos tinanong niya kung talagang nakikitira lang si Hyoma sa kanila para mag-observe. Sa halip na sumagot, tinanong ni Hyoma kay Katamori ang kanyang impresyon sa Nagatsuki, at sumagot siya na para lang itong mga halimaw na magkatabi sa isang masayang pamilya ng halimaw. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kapag tuluyang nagising ang morbido sa loob ni Buten. Ayon sa maraming mga teorya, ipinapalagay na siya ang magiging master ng Tsukogami, kaya mas mabuti kung maaari nilang panatilihin siya sa ilalim ng kanilang kontrol kung isasaalang-alang na siya ay tulad ng isang tekang time bomb na naninirahan sa kanila. Gusto ng lahat na alisin siya, ngunit ang dahilan kung bakit hindi nila ito magagawa ay dahil palagi siyang may pader ng proteksyon ng pamilyang Tsukogami sa lahat ng oras. Bukod dito, ang kanyang sambahayan ay hindi nasa ilalim ng kanilang jurisdiction ngunit nasa ilalim ng lolo ni Hyoma na si Zuhi. Ang tanging natitira ay ang magtanong kay Hyoma ng impormasyon dahil nakapasok na siya sa kanilang ligtas na espasyo. Higit pa rito, siya ay isang kuno. Tinanong nila kung seselyuhan ni Hyoma ang isang Nagatsuki Tsukogami, at tatapusin si Buten para sa kanila. Patuloy na pinipilit ng matanda si Hyoma na sumagot ng oo, ngunit kahit gaano siya katigas, tumanggi si Hyoma at sinabing hindi niya gagawin iyon dahil hindi siya naniniwala na si Buten ay hindi mapagkakatiwalaan. Habang itinuturing niya ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng mga tao, hindi katanggap-tanggap na tapusin niya ang isa sa kanila. Higit pa rito, nagkaroon siya ng pagmamahal sa pamilyang iyon. Napagtanto ng matandang lalaki na hindi niya mapipilit sa salita si Hyoma na tanggapin ang kanyang alok, kaya hiniling niya sa kanyang mga tauhan na alagaan siya sa pamamagitan ng puwersa. Naghagis sila ng isang pares ng mga talisman, hinaharangan siya mula sa lahat ng panig. Pinagbantaan siya ng matanda na tatanggapin ang kanyang alok or kung hindi ay gagamitin niya siya bilang sisidlan upang maalis ang Nagatsuki. Matapang na tinanggihan muli ni Hyoma ang alok. Isinaaktibo ng mga tulisan ang mga talisman, na nagdulot ng malaking pagsabog sa paligid ni Hyoma na binalot siya ng alikabok. Tumakbo ang isa pang tulisan upang hulihin siya ngunit sinalubong siya ng malakas na sipa ni Hyoma na nagpalipad sa kanya ng ilang talampakan sa lupa. Nagulat ang iba kung paano nakaligtas si Hyoma sa mapanganib na pag-atake na iyon. Sumagot si Hyoma na wala siyang balak na baguhin ang kanyang isip, at kung susubukan nilang kontrolin siya sa pamamagitan ng puwersa, lalaban siya. Ngayon ay malinaw na kay Katamori na si Hyoma ay higit pa sa isang lalaking mayaman, lalo na nang hayagan niyang hinahamon ang pinakamakapangyarihang grupo ng senem ng walang takot. Napagtanto din ng matanda na si Hyoma ay may isang patas na bahagi ng karanasan sa larangan ng digmaan, dahil siya ay lihim na nagdala ng isang bungkus ng mga talisman upang kanselahin ang epekto ng pagsabog na talisman. Ibig sabihin ay dumating siya na handang-handa. Ngunit hindi siya madaling utters, kaya tinawag niya ang lahat ng Tsukogami na nahuli nila upang harapin si Hyoma. Sa lalong madaling panahon, si Hyoma ay napapalibutan ng isang grupo ng mga Tsukogami, na kinokontrol ng mga talisman upang kumilos ayon sa utos ni Katamori. Inutusan sila ni Katamori na salakayin si Hyoma at hiniling sa kanyang mga tauhan na gamitin iyon sa kalamangan at aipin si Hyoma at kontrolin din siya ng isang talisman para magamit nila ang kanyang kapangyarihan mamaya. Ngunit hindi bata si Hyoma sa lahat ng mga pagpaplanong ito, at sa lalong madaling panahon nagsimula ang isang matinding labanan. Ngunit sa sandaling ilabas ni Hyoma ang kanyang sandata, ang ritual na kasangkapan ng bahay ng kuno, na ipinasa ng direkta mula sa Sanomi, na ginagamit upang tapusin ang Tsukogami. Napagtanto ng matanda na si Hyoma ay hindi magdadalawang isip sa pagpaslang sa Sakogamas, lalo na nang siya ay pinagmumultuhan pa ng mga alaala ng kanyang mga nasawi na kapatid na pinaslang ng isang Tsukogami. Ibig sabihin, mas handa na siya sa lahat ng darating sa kanya. Alam ng lahat na si Hyoma ay nakipaglaban sa kanyang unang labanan, at 12 anyos pa lamang dahil naghanap siya ng impormasyon tungkol sa Tsukogami spirits na nagbunsod sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mabangis na espiritu na tinatawag na Mon Awara na isang Tsukogami, na kasing lakas ng mga espiritu ng mga Nagatsuki family.
Ngunit sinira siya ni Hiyoma noong siya ay 18 at ginawa mula sa malupit at desperadong labanan na iyon, na nangangahulugang malakas si Hiyoma. Si Hiyoma ay nakikibahagi pa rin sa mga pakikipaglaban sa mga espiritu na pinakawalan ng matanda, at pagkatapos talunin silang lahat, hiniling niya sa matanda na magpadala ng higit pa kung mayroon siya. Malalaman niya at ng kanyang mga tauhan na pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, sa malalaki at desperado na mga galaw ay napapagod si Hiyoma ng medyo mabilis, at iminungkahi ng isa sa kanila na gamitin ang kontrol na talisman sa kanya ngayon. Ngunit hiniling ng matanda sa kanila na huwag gawing iyon, at dapat silang makipaglaro kay Hiyoma ng kaunti pa. Biglang, lumipad ang isa pang espiritu patungo kay Hiyoma, at kapag tiningnan niyang mabuti, ito pala ay si Yaji, ang espiritong inimbestigahan nila ni Shino na payagang tumira kasama ng mga tao. Ngunit ngayon ay nasa kontrol na niya si Katamori at ang kanyang angkan. Sinubukan ni Hiyoma na kausapin siya at tulungan siyang makawala sa ulirat ng talisman, ngunit tila uhaw sa dugo si Yaji sa sandaling ito, habang sinusundan niya si Hiyoma at inaatake siya. Ngunit kahit anong pilit niya, ang kanyang pakikisimpatya sa kanya ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang kasangkapan sa ritual sa kanya, kaya patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake nito hanggat kaya niya. Ngunit patuloy siyang nasasaktan. Nakikita ng matalinong matanda na si Hiyoma ay hindi kasing talas ng dati, at iyon ay dahil ang bida ay nagkaroon ng simpatiyo para sa mga Tsukogami pagkatapos manatili sa sambahayan ng Nagatsuki. Kahit na siya ay isang malakas na mandirigma na may talim ng pagkamuhi sa mga espiritong ito at walang bakas ng awa para sa kanila, ngayon ay may nagbago sa kanya dahil sa sandaling makakita siya ng pamilyar na mukha ng isang espiritu, kinokontrol niya ang kanyang sarili na tapusin ito. Tinutuya ng matanda si Zuhi dahil sa pag-aakalang ang pagpapadala kay Hiyoma upang maunawaan ang Tsukogami sa Nagatsuki ay makakatulong sa kanya na lumago, ngunit ang planong iyon ay malapit nang mag-backfire sa kanya dahil naging marupok siya nito. Nagluluksa siya kay Hiyoma na kapag natalo siya kay Yaji ay kukunin niya ito sa kustodiya, at kahit nasirain niya si Yaji, hahampasin pa rin niya ito ng kontroladong talisman at pagkatapos aalis sa emosyonal na kaguluhan ng pagpaslang sa isang taong may pakiramdam siya. Hindi nagtagal ay sinaktan siya ni Yaji sa mukha, na nagdulot sa kanya ng pagdurugo. Ngunit sinusubukan pa rin niyang pakalmayin siya, na sinasabing higit pa sa kasawian ang naranasan niya at pagkatapos ay ikinagulat niya ang lahat habang hinahampas niya ang kanyang mukha gamit ang isang ritual na sandata. Si Katamori sa desperadong galaw, ay naghagis ng dalawang kontroladong talisman patungo kay Hiyoma, ngunit nahawakan niya ang mga ito at sinugod ang matanda, sa wakas ay inilagay ang ritual na sandata sa kanyang leeg, na nagbabantang tatapusin siya. Nagtataka ang takot na matanda kung paanong napakalmado pa rin ni Hiyoma pagkatapos tapusin si Yaji, ngunit tumingin siya sa kanya. Nakita niya na hindi ginamit ni Hiyoma ang kanyang ritual na kasangkapan upang tapusin siya, ngunit ginamit ito upang putulin ang kanyang pirang at kontrolin ang mga talisman, at sa lalong madaling panahon ang ahente ay bumalik sa kanyang katinoan. Tinanong ni Katamori kung bakit pinili ni Hiyoma ang pinakamahirap na paraan upang malutas ang problema. Kaya sinagot ni Hiyoma na ginamit niya ang kanyang instinct, na sinabi sa kanya na sundan ang kanyang puso, kaya sinunod niya ang kanyang instinct. Ang anak ni Katamori, si Sabaki, na tumitingin sa lahat ng bagay sa loob ng mahabang panahon, ay humagalpak sa tawa, at nagsisimula na siyang humanga kay Hiyoma para sa kanyang moral. At naalala niya ang sinabi sa kanya ng nakatatandang kapatid ni Hiyoma noong binisita siya nila noong bata pa siya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Hiyoma, ay sumusunod sa sinasabi ng kanyang puso, ay tunay na totoo sa kanyang instincts, sa pagitan lamang ng walang muwang at matapang, at ngayon ay nakikita niya na talagang sinabi niya ang katotohanan tungkol kay Hiyoma. Kaya't si Sabaki ay pumasok at hiniling sa kanyang ama na huminto gamit ang kanyang palakol kung hindi ay mapipilitan siyang pumanig kay Hiyoma at lalabanan ang kanyang sariling ama, at buhayin ang kanyang talisman na palakol na may kapangyarihan ng pagbuo. Tila nabawi ni Katamori ang kanyang mga selula ng utak at siya ay tumawa, na nagsasabi na siya ay sumobra sa pamamagitan ng pagpilit kay Hiyoma na lumaban sa napakaraming espiritu, ngunit naipasa niya ang kanyang pagsusuri sa pamamagitan ng kahanga-hangang laban. Idinagdag niya na bibigyan niya sana ng pahintulot na mag-opera sa Kyoto bilang senem, ngunit nais niyang subukan siya ng kaunti. At habang ginagawa iyon, inamin niya na medyo naging masama siya kay Butan at sa Nagatsuki household, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang buong larawan.
Inamin niya na si Hyoma ay isang mahusay na mandirigma na may lakas at determinasyon, at tiyak na makakayanan niya ang mga espiritu ng bayan. Pinayagan niya si Hyoma na kunin ang kustodiya kay Yaji, at mula ngayon, maaari na itong magtrabaho sa ilalim ng jurisdiction ng pamilya Kono. At bago umalis, sinabi niya kay Hyoma na siya ay napaka-interesante at inaasahan niyang makita siya ng mas madalas. At malandi na iniabot ni Sabaki ang isang papel na may numero ng kanyang telepono, na nagsasabing dapat silang mag-usap at marami siyang dapat sabihin sa kanya tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Hi-Ero, at kapatid na babae, si Kusa. Hindi nagtagal, isang natakot na si Yaji ang naputol ang kanyang pag-iisip at nagtanong kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi ni Hyoma na ipapaliwanag niya ang lahat sa daan at hiniling sa kanya na sundan siya. Di nagtagal, pareho silang nakatayo sa pintuan ng sambahayan ng Nagatsuki, at naririnig nila na ang lahat ay nag-aalaga kay Koshige na may sakit dahil napilitan siyang gumugol ng mahabang panahon kasama ang espiritong si Nagato, na nagpapagod sa kanya sa mga inumin at walang katapusang mga pag-uusap. Pinangangalagaan ni Yaji ang sambahayan ng Nagatsuki dahil itinuturing pa rin niya ang mga ito bilang mga halimaw, na hinuhuli ang kanilang sariling mga tao at tinatakan sila. Ngunit sinabi ni Hyoma na hindi niya dapat ipagpatuloy na isipin iyon dahil kasinungalingan iyon, at isa pa, kailangan lang niyang magpalipas ng isang gabi dito at sa susunod na araw, magpapadala ang kanyang lolo upang ibalik siya sa tahanan ng Kono. Pagkasabi nito, pumasok siya sa mansyon, at nakita ang kanyang punit-punit na damit, agad na sinabi ni Tagami kay Buten, na tumatakbong may dalang pares ng damit. Ngunit kapag nakita niya itong nakakatawa, hindi mapigilan ni Buten ang pagtawa at itinuro na laging umuuwi si Hyoma na madungis na parang isang makulat na bata na kailangang alagaan. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Hyoma at sinabing pagkatapos siyang makita, ang kanyang isip ay payapa na ngayon, at isang pamumula ang gumapang sa mukha ni Buten. Ipinakilala niya siya kay Yaji at humingi ng pahintulot na hayaan siyang manatili sa gabi, at sumang-ayon si Buten. Sa gabi, kapag magkasama ang lahat, desperadong ipinaliwanag ni Hyoma sa isang medyo pauti na si Buten, na medyo naiinis na nagdala si Hyoma ng isang babae pauwi, na naawa lang siya sa isang kapos-palad na babae. At nanunuya si Buten, na nagsasabi na siya ay martir. Kalaunan ay nag-organisa sila ng welcome party para kay Yaji. Kinaumagahan, pinuntahan ni Buten si Hori at sinabing nakatulong sa kanya ang kahapon ng gabi na medyo malanawan ang kanyang isip, at tapos na siya sa kanyang ulat. Sinabi sa kanya ni Hori na nag-shopping ang lahat dahil gusto ni Shino na bumili ng bagong damit para sa kanyang sarili, at nanatili siya pabalik upang alagaan ang isang may sakit na Koshige. Hindi nagtagal, dumating din si Hyoma kasama si Yaji at ipinaalam kay Buten na lalabas siya para ilibat si Yaji, at may isang lugar na gusto niyang puntahan bago siya umalis, kaya medyo maaga silang aalis. Hiniling ni Hori si Buten na samahan sila, na mapanuksong itinuro na si Hyoma ay mag-isa na pupunta kasama ang isang magandang babae at maaaring humantong sa ibang bagay. Pinakiusapan din ni Hyoma si Buten na samahan siya para walang alinlangan sa relasyon nila ni Yaji, at pumayag din si Yagi na talagang maa-appreciate niya ang pagsama ni Buten dahil natatakot siya sa nakakatakot na ugali ni Hyoma at pareho silang sumang-ayon. Di nagtagal, sabay-sabay na lumabas ang tatlo, at sinabi ni Yaji sa kanila na ang lugar na gusto niyang puntahan ay ang lugar kung saan gumugol siya ng maraming oras bilang kasangkapan kasama ang master nito, kaya nais niyang makita ito minsan bago siya umalis sa kanyang tahanan sa Kono. Ito ay higit na katulad ng alaala ng kanyang sisidlan mula sa nakaraan kung saan siya ay may malakas na attachment ngunit hindi niya malinaw na maalala ang lokasyon or ang mukha ng kanyang master. Pagkatapos pakinggan ito, sinabi ni Hyoma na ito ay isang mahirap na bagay dahil bihira silang makarinig ng isang Tsukogami na labis na naiimpluwensyahan ng sisidlan nito. Tinanong ni Buten si Yaji kung ang pagbisita sa lugar na iyon ay magti-trigger ng mga alaala sa loob niya, ngunit tumugon siya na hindi talaga ito posible dahil ang kanyang panahon bilang Manor Will ay ilang siglo na ang nakalipas, at walang paraan ang mga bakas ng panahong iyon ay natitira pa. Nakarating sila sa isang abandonadong bahay, at sinabi ni Yaji na bago siya masuri bilang eksepsyon, dati siyang pumupunta rito ng palihim upang tingnan kung maibabalik pa niya ang kanyang mga alaala, ngunit wala siyang natutunan. Ngunit nais niyang malaman ang pinagmulan ng kanyang mga damdamin at kung kanino sila nakatuon.
Walang natitira upang masubaybayan pabalik sa alaala ni Yaji, kaya siya ay gumagawa ng isang tahimik na panalangin para sa kanyang master, na sinasabi na dahil sa kanya, siya ay tunay na mahal ang halaga ng buhay, at siya ay nagpapasalamat sa kanya. Sinabi ni Yaji na tapos na iyon sa kanyang trabaho, at ngayon ay dapat na siyang umalis dahil ayaw na niyang magnakaw pa ng oras sa mag-asawa. Iniwan si Butan at Hyoman na nabigla, nagmadali silang tumanggi na hindi sila engaged, at sinabi ni Butan na ang kwento ng pakikipag-ugnayan ay kasuklam-suklam sa ideya ng lahat, at wala silang kinalaman dito. Mabilis na idinagdag ni Hyoman na siya at si Butan ay wala pang ganoong relasyon sa ngayon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa istasyon, at hiniling ni Hyoman sa lalaking taga-kuno na alaga ang mabuti si Yaji. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanya ni Yaji na si Butan ay isang pambihirang tao at parehong Sukogami sa kanyang sarili. Nararamdaman niya ang init na lumalabas sa kanyang kaluluwa, at nakakaramdam siya ng malalim na emosyon sa kanya tulad ng naramdaman niya sa kanyang master. Sa wakas, hiniling niya kay Hyoman na alagaan siya, at pumayag ito. Sinabi na hindi siya mabibigo na gawin iyon dahil siya ay isang senem. Sa gabi, nang pauwi sina Butan at Hyoman, pinasalamatan niya ito sa pagpayag sa kanya na samahan siya dahil ang pagpupulong na ito kay Yaji ay naging napaka-edukasyon para sa kanya. Dahil alam lang niya ang tungkol sa Sukogami na naninirahan sa kanyang tahanan, habang nakikipag-ugnayan kay Yaji, naunawaan niya na ang mga espiritong ito ay ibang-iba sa isa't isa na may magkakaibang emosyon at kwento ng buhay. Sumang-ayon si Hyoman sa kanya, sinabing naging makabuluhang karanasan din ito para sa kanya dahil noon tinatakan niya lang ang mga espiritu tungkol sa pakiramdam na kailangan silang marinig. Matapos marinig ito, inipon ni Butan ang kanyang lakas ng loob at nagtanong kung bakit siya napakatigas sa Sukogami, at nagtataka siya kung bakit hindi sinabi ni Hori kay Butan ang tungkol dito kahit alam niya ang kanyang nakaraan mula sa kanyang lolo. Sinabi ni Hyoman sa kanya na ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay pinaslang ng isang Sukogami noong siya ay 12 taon pa lamang, at ang kanyang kambal na kapatid ay 18 taong gulang na nagtatrabaho na bilang mga senem na kahalili sa pamilya kuno. Ang pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Kusa, at siya ay tulad ng isang ina sa kanya, at ang kanyang kapatid na lalaki ay si High Arrow, isang napakatalino na lalaki, at siya ang kanyang guro ng mga diskarte sa pakikipaglaban. Ang pumaslang sa kanila ay isang Sukogami na gumagala sa mga lansangan na kanilang pinuntahan upang iligtas, at ang makitang tumatawa ang masamang espiritong iyon habang tinutusok nito ang kanyang mga kapatid sa mga tuhod nito ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan, at ito ay nagluwal ng kanyang pagkamuhi sa mga espiritu ng Sukogami. Nalungkot si Butan na bigla itong nagtanong sa kanya ng isang napaka-emosyonal na tanong, ngunit hindi nag-iisip si Hyoman na sabihin ito sa kanya dahil lagi niyang gustong sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi niya na bago pumunta sa sambahayan ng Nogetsuki, pinayuhan siya ng kanyang lolo na tingnan muna ang kalikasan ng mga espiritu, at ngayon ay naunawaan na niya na maraming uri ng Sukogami, at ang pag-unawa sa kanilang tunay na kalikasan ay magpapahintulot lamang sa kanya upang sumulong sa kanyang layunin. Naniwala na rin siya na ang mga espiritu ng pamilyang Nogetsuki ay hindi katulad ng payong na papel na espiritu na pumaslang sa kanyang mga kapatid. Pinipilit ni Butan na palakasin ang loob niya, na kaya niyang baguhin ang sarili niya, lalo na't malaki na ang pinagbago niya pagkatapos manirahan sa kanila. Siya ay higit na banayad sa kanyang pamilya at kay Yaji din, at sigurado siya na malalampasan niya ang kanyang takot at trauma tulad ng ginawa niya. Kahit na nararamdaman pa rin niya ang mga mata ng Sukogami na sumusunod sa kanya kung saan-saan, parang wala siyang pakialam. Hindi nagtagal, naramdaman na ni Hyoman ang apat na pares ng mga mata sa kanila, at gaya ng inaasahan, si Nagato, Yoki, Shino, at Tagami ay pinagmamasdan sila ng mabuti. Gaya ng dati, hindi sumasang-ayon si Yoki, na sinasabi na si Butan ay napakabata para makipag-usap sa lalaki ng mag-isa. Sa kabilang banda, hiniling ni Butan kay Hyoman na tawagan siya sa kanyang unang pangalan, Butan, dahil ang lahat ng mga taong malapit sa kanya ay tumatawag sa kanya sa pamamagitan nito. Kinaumagahan, kailangan lumabas ni Hyoman at Yoki para sa trabaho, at hiniling ni Butan na huwag siyang masaktan dahil pagod siya sa kanyang pag-uwi na puno ng mga sugat at pasa. Kinakabahang sumagot si Hyoman ng oo, ngunit hindi pa rin siya kumpiyansa sa pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan. Ngunit pinilit siya ni Butan na tawagan siyang Butan.
Sa sandaling marinig ni Yoki ang pagtawag ni Hyoma kay Buten gamit ang kanyang unang pangalan, galit na galit siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Buten na okay lang dahil hindi niya ginagamit ang honorifics sa pangalan ng iba. Kaya nag-aatubili si Yoki na sumuko sa kanyang hiling, at pagkatapos ay pareho silang umalis. Umaasa si Buten na magkakasundo sila sa isa't isa at hiniling niya kay Nagato na sumama sa kanila upang bantayan sila, ngunit sinabi niya na magiging maayos sila at bukod dito ay nasa house duty siya ngayon. Si Yoki at Hyoma ay papunta na sa Kabor, na tumawag kay Hyoma at isang miyembro ng Nagatsuki household, na malinaw naman na nangangahulugan na ang kalaban ay dapat nakahanga-hangang makapangyarihan. Ipinapalam ni Yoki sa kanya na haharapin nila ang isang Tsukogami group na pinangalanang Jinbi, na isa sa pinakamalaking paksayon sa Kyoto, at ang kanilang mga sisidlan ay kasumpa-sumpa na mga sisidlan ng pagpaslang, pagpapahirap, at iba pang instrumento ng pagdurusa ng tao. 4 na taon na ang nakalilipas, ang Senem ng Kyoto ay nakipagdigma sa kanila upang pabagsakin sila at puksain, at ang kamakailang insidenteng ito ay tiyak na gawain ng 3 nabubuhay na pinuno na kilalang napakasama ng loob. Matapos marinig ang mga detalye, pinatunayan ni Hyoma na talagang mapanganib silang mga nilalang, at kung isasaalang-alang ito na hindi isinama ni Yoki si Nagato at ang iba pa. Sumasang-ayon si Yoki at sinabi na noong nakaraan silang lahat ay bahagi ng labanan sa Shugenbi, at may mahalagang papel sa pagpapabagsak sa kanila, at kung ang 3 masasamang pinuno ay nasa mod ng paghihiganti, kung gayon maaari itong mapatunayang mapanganib para kay Buten, dahil baka kunin nila siya bilang bihag. Para maiwasan iyon, iniwan niya ang lahat kay Buten para bantayan siya. Tinukso niya si Hyoma sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ay kumikilos tulad ng isang nakakatakot na pusa na wala ang iba, at mabilis itong hindi sumasang-ayon, na sinasabi na siya ay higit na nasa sabik na harapin ang Tsukogami na pumipinsala sa mga tao, at siya ay gumaan ang pakiramdam sa oras na ito na walang magsasabi sa kanya upang magpigil sa pagpaslang at pakikitungo sa kanila. Di nagtagal ay narating nila ang napiling lugar ng pagpupulong, at nang wala sa oras, ang anak ni Katamori, si Sabaki, ay tumalon sa kanya at nagsabi na ngayon ay magkakatrabaho sila. Pagkatapos ay naging seryoso siya, nagtatanong kung bakit hindi nag-text sa kanya si Hyoma, at sinubukan niyang baguhin ang paksa sa pagsasabing may mga dahilan siya. Hindi nagtagal, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Yoki, na nakatingin sa kanya ng may masamang tingin, na nagsasabing si Hyoma ay nakakuha ng isang babae sa bawat bayan, at ipapaalim niya ito kay Buten. Nang maramdamang baka malagay siya sa problema kay Buten, sumigaw siya at sinabing hindi niya gagawin. Kilala na pala ni Yoki at Sabaki ang isa't isa, at sinabi ni Yoki kay Hyoma na si Sabaki ay tumatakbo upang maging susunod na kinatawan ng Senem pagkatapos ng kanyang ama, at ito ay magiging pabor sa Kyoto kung mananatili si Hyoma sa mabuting pakikipag-ugnayan kay Sabaki. Sa lalong madaling panahon ay nagtatanong si Yoki tungkol sa kung sino ang sasama sa kanila para sa misyon, at sinabi niya na si Ajiri, na nakaupo sa bench na nagsasabi na hindi sila sasamahan ng ibang Senem at kailangan nilang kumpletuhin ang misyon na ito ng mag-isa, ngunit siya at ang kanyang partner ay gag-abay sa kanila sa lugar kung saan maaari nilang mahanap ang kanilang mga target. Walang magandang alaala si Hyoma kay Ajiri, kaya't nagsasalita siya ng may galit, tinanong ang dahilan ng kaayusan na ito, na sinagot niya na ito ay dahil sinusubukan ni Katamori at iba pa na takpan ang bayan ng mga protection na talisman, at samantala, gagawin nila na magtrabaho sa misyon. Si Ajiri ay may ideya sa taguan ng Sojonbis, ngunit hindi na sila nakatira dito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay maaaring makatulong sa kanila na makahanap ng mga pahiwatig sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinuri ni Hyoma si Ajiri para malaman niya ang hideout ng mag-isa. Alam ni Yoki na noong nakaraan, hiniling ni Katamori kay Ajiri at sa kanyang partner, si Yuchoki, na subaybayan ang 3 pinuno, kaya pagdating ng panahon, maaari nilang makuha ang mga ito, ngunit nakipagkasundo din siya sa kanila, na sinasabi na hahayaan silang gumala ngunit hindi sila dapat atakihin. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nagpa siya ang 3 pinuno na sirain ang hindi nasabi na kaayusan na ito pagkatapos ng maraming taon, ngunit kahit papaano ay ipinapalagay niya na malamang na naisip nila na sinira muna ng Nagatsuki ang kaayusan sa pamamagitan ng pagpapatira kay Hyoma sa sambahayan. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Ajiri na hindi na sila magtatagal dito kaysa sa kailangan nila at hiniling kay Yuchoki na sundan siya. Biglang sinigaw ni Hyoma ang kanyang pangalan, at bago siya makapag-react, isang espiritu ang bumagsak mula sa langit at umatake sa kanya.
Sigurado si Hiyoma na ang tatlong Sojourn Beasts ay nasa kanilang tagwan, at sa bilang ng tatlo, sila ay humaharap sa kanya. Ang isa sa kanila, na tinatawag na Habiki, ay nagsabi na kagabi ay pinaslang nila ang isang matapang na senem na pinahirapan hanggang sa masawi, ngunit hindi niya ibinunyag ang lokasyon ng kanyang amo, kaya't kanilang papahirapan si Hiyoma at ang kanyang mga kasama at tingnan kung gaano nila ito kakayanin. Nang marinig ito, si Hiyoma ay napuno ng nakakabalisa na galit. Di nagtagal, nagpakita ang isa pang espiritu na pinangalan ng Shimogi mula sa kubo, at itinuro ni Ajiri na sila ay napapalibutan mula sa lahat ng tatlong panig. Tinanong sila ni Hiyoma ng dahilan ng pananakit ng mga tao at kung inaatake nila ang Senem para sa layunin ng paghihiganti. Sumasagot si Habiki na ginagawa nila ito upang pahirapan ang mga tao dahil ipinanganak sila sa mga instrumento ng pagpaparusa. Nang salakayin nila ang Senem kagabi, sinusubukan lang nilang gawin siyang target at wala nang iba pa. Nang marinig ito, galit na sumigaw si Hiyoma na sinasabing dudurugin niya silang lahat dahil sa pananakit ng mga tao, at sumasang-ayon si Yoki sa kanya dahil may sama ng loob ang Sojourn Beast sa Nagatsuki household. Hindi nagtagal, kinuha ni Hiyoma ang kanyang ritual tool at tinawag ang Sojourn Beast para makipaglaban sa kanya. Lahat ay naghihintay, pigil ang hininga para ipakita ni Hiyoma ang kanyang kabayanihan. Di nagtagal, sinalakay ng isa sa kanila si Sabuki ng apoy, ngunit ginamit niya ang kanyang mga talisman upang lumikha ng proteksyon na baluti sa paligid niya. Samantala, ipinahayag ni Habiki na haharapin niya si Hiyoma ng mag-isa dahil siya ang taong lumabag sa batas sa pamamagitan ng paglapit kay Buten. Hindi nagtagal, pinakawalan niya ang kanyang chainsaw, at hiniling ni Hiyoma kay Yoki na hampasin siya ng mabilis, at mayabang niyang binalaan siya na ihinto ang pag-uuto sa kanya. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Ajiri na makatakas sa pamamagitan ng pagtatanong, sinusubukang gawin ang pangatlo upang maniwala na wala silang anumang intensyon na saktan sila. Ngunit sa sandaling tinawag niya silang mga puppet ni Katamori, si Ajiri ay napuno ng galit at ginamit ang kanyang fan technique upang basagin ang kanyang baluti. Samantala, sina Yoki at Hiyoma ay nakikipaglaban kay Habiki, ngunit tila walang gumagana sa kanya dahil may kapangyarihan siyang bawiin ang kanyang sarili pagkatapos ng bawat pag-atake na ginagawa ni Yoki at Hiyoma sa kanya. Hindi nagtagal, pinalipad niya silang dalawa sa iba't ibang direksyon gamit ang kanyang mga sandata ng chainsaw. Sinabi ni Habiki na ang hairpins ni Yoki ay walang silbi laban sa kanya dahil ang kanilang mga katawan ay nasa mga ipinapalagay na anyo, at nakakatulong iyon sa kanila na baguhin ang kanilang sarili saan man sila subukan, at hindi mahirap iwasan ang mga ito. Hinihiling niya kay Yoki na manatiling tahimik at hayaan siyang makipaglaban kay Hiyoma ng mag-isa. Alam ni Habiki na ang Chabiki weapon or ang ritual tool na mayroon si Hiyoma ay talagang ipinasa mula sa mga henerasyon, at ang mga ito ay gawa sa mga hawakan ng literal na mga pinto patungo sa lupain ng kasawian. Kung ang sino man ay makaharap sa ritual weapon, sila ay talagang tumawid sa pintuan na iyon, at iyon ang dahilan upang mawala sila sa buhay na mundo. Kaya, sa konklusyon, ang mga sandata ni Hiyoma ay lubhang mapanganib, ngunit ang epekto nito ay nakadepende ng malaki sa kung sino ang gagamit nito, at dahil si Hiyoma ay lubhang nasugatan sa ngayon, ang kanyang kadaliang kumilos, kaya't madali siyang talunin sa pamamagitan ng pagpira-piraso sa kanya ng kanyang chainsaw. Hindi nagtagal, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang mga chainsaw at binitag si Hiyoma sa mga iyon, na humihiling sa kanya na humingi ng tulong. Ngunit kapag hindi niya ginawa, tumingin si Habiki sa kabilang direksyon at nakitang napaslang na ni Sobaki ang isa sa kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na kaya niyang mawalan ng higit pang mga kasamahan sa koponan, at habang siya ay ginulo, ginagamit ni Hiyoma ang kanyang tool sa ritual at pinutol ang lahat ng kanyang mga chainsaw ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, nagawa rin ni Ajiri na pumaslang ng isa pang Sojourn Beast. Nang makitang nasawi na ang kanyang mga kasamahan sa koponan, napuno ng galit si Habiki at binago niya ang kanyang sarili bilang isang nakakatakot na chainsaw na lalaki, at ipinahayag na gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Ngunit biglang, inatake siya ni Yoki, pinadaus-daus siya sa lupa, at napagtanto ng lahat na nakagawa si Yoki ng malaking bundle ng buong gusali sa kanyang hairpin. Pagkatapos ay inutusan niya si Hiyoma na mamunod dahil nasugatan siya, at pumayag siya. Hindi nagtagal, itinapon niya ang hairpin kay Habiki, ngunit hindi umaalis ang matigas na ulo na si Hiyoma. Tumalon siya sa hangin at hiniwa si Habiki sa kalahati.
Hindi nagtagal, lumapit si Yoki sa kanya at sinigawan siya dahil sa hindi pagsunod sa utos niya, at nagsimula na naman silang mag-away. Binindahan ni Yoki ang dumudugong binti ni Hiyoma at tinanong ni Hiyoma si Sabaki kung hinahabol din niya ang Paper Umbrella Spirit, at pumayag siya. Nang tanungin niya kung ang kanyang hangarin ay paghihiganti rin para sa kanyang mga kapatid, sinagot niya na ang nakatatandang kapatid na lalaki at kapatid na babae ni Hiyoma ay nag-aalaga sa kanya noong siya ay napakabata, at pumunta sa kanilang lugar upang matutong lumaban. Ang makitang ginagamit nila ng maayos ang kanilang mga pambihirang kakayahan ay hindi kukulangan sa magandang tula sa paggalaw para sa kanya. Pareho silang mga kahanga-hanga, at 10 mga kalaban ang kanilang nakasparang. Hiniling sa kanya ng tatay ni Sabaki na bantayan silang mabuti at matuto sa proseso. Hindi pa nakilala ni Sabaki ang isang taong nagpatibok sa kanyang puso tulad ng ginawa nila, kaya hinahangad niya ang espiritu ng payong ng papel na maghayganti sa pagnanakaw sa 2 taong ito sa kanyang buhay. Ito ang unang Sukogami na determinado siyang talunin gamit ang sarili niyang mga kamay, at kung ganoon din ang nararamdaman ni Hiyoma, maaari silang magtulungan sa pagtalo dito. Nag-aalok siya na gamitin ang walang kapantay at dekalidad na impormasyon ng Kyoto Senem, at sa wakas, hiniling niya kay Hiyoma na sumama sa kanya sa halip na ang Nagatsuki household. Si Yoki, gayunpaman, ay medyo nag-aalala tungkol sa kaakit-akit na imbitasyong ito, dahil si Sabaki ay isang kahanga-hangang tao na natuto ng master art ng 10 vessels sparring move noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, at sa edad na iyon, nalampasan niya kahit ang pinaka may karanasan na Senem. Higit pa rito, ang kanyang motibasyon para sa pangangaso ng Paper Umbrella Spirit at ang kanyang damdamin sa kanyang mga kapatid ay ganap na naiiba kay Hiyoma. Ito ay para lamang libangin ang kanyang sarili, at minana niya ang pilosopiya ni Katamori na gamitin ang anumang makakaya nila upang makamit ang kanilang layunin. Pagkaraan ng ilang oras, nagsalita si Hiyoma, at ipinapalagay ni Yoki na tiyak na tatanggapin niya ang nakakaakit na alok, ngunit sinabi ni Hiyoma na gusto niyang ituloy ang halimaw na paper umbrella ng buong puso at makapaghiganti. Pero sa ngayon, may iba pa siyang commitments, at hindi siya pwedeng umatras sa mga iyon, kaya hindi niya matatanggap ang offer. Habang pauwi, tinanong ni Yoki si Hiyoma kung bakit hindi niya tinanggap ang alok. Sumagot siya na siya mismo ang sisira sa paper umbrella dahil iyon ang ipinangako niya ng mag-alay ng buhay ang kanyang kapatid habang iniligtas siya. Ngunit nangako rin siya na magiging malakas at may kakayahan para matigil niya ang susunod na trahedya na dulot ng Sukogami, at para doon, kailangan niyang tapusin ang kanyang pagsasanay sa sambahayan ng Nagatsuki. Hindi rin niya kayang iwanan si Buten. Pagpasok pa lang nila sa mansyon, binatukan siya ni Buten dahil sa kanyang pagbabalik na nasaktan muli. Maya-maya, tinawag ni Hori ang lahat sa kanyang opisina at ipinahayag na sa okasyon ng pagsisimula ni Buten sa kanyang 3 taon sa unibersidad, at si Hiyoma ay magsisimula ng kanyang 3 buwan sa sambahayan ng Nagatsuki, mag-host sila ng isang hot pot party ngayong gabi, at para doon, siya ay nagtalaga ng lahat ng mga tungkulin sa pamimili. Si Hori ay kailangang bumili ng karne, bibili si Yori ng itlog at side dishes. Si Nagato ay binibigyan ng tungkulin sa alkohol, kailangang manatili ni Koshige sa mansyon upang mga siwa, at sa wakas, hahanapin ni Buten at Hiyoma ang malaking self-hitang pot na nasa isang lugar sa bahay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Buten at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang oras na mag-isa kasama si Hiyoma, at ibigay sa kanya ang isang piraso ng papel upang sundin ang mga hakbang dahil siya ay isang walang alam at walang pag-asa na romantiko. Hindi nagtagal, lumabas na sila ng opisina ni Hori na naghahanap ng palayok, at ipinahayag ni Hiyoma na lalabas siya para hanapin ito sa bodega. Samantala, si Hori ay bumili ng karne ng baka, at siya ay umiinom ng tsaa habang si Yoki ay nagbubulong-bulungan tungkol sa pag-iiwan kay Buten at Hiyoma. Kaya lang, lahat ay maayos na nagsasagawa ng kanilang mga trabaho, ngunit para kay Nagato, isang mahirap na trabaho ang makakuha ng alak mula sa isang mayabang na ginang na humahamon sa kanya na makipag-away sa kanya upang makakuha ng alak. Ngunit hindi nila kailangang gumamit ng mga espada. Sa halip, dapat silang uminom ng isang buong lalagyan ng alak, at tinanggap ni Nagato ang alok ng walang pagkaantala. Sa kabilang banda, abala sina Hiyoma at Buten sa paghahanap ng palayok sa bodega, ngunit patuloy na iniisip ni Buten ang alok na arrangement na kasal, at hindi niya sinadyang nahulog ang listahan ng mga hakbang na isinulat ni Hori para sundin niya at mapalapit kay Hiyoma. Kinuha niya ito at sinimulang basahin.
Naguguluhan si Butan at tumugon na isa lang itong kalokohang listahan na ibinigay sa kanya ni Hori para isulong ang mga bagay-bagay kay Hyoma at medyo pinilit ito sa kanya. Si Hyoma bilang isang clueless lalaki muli, ay sinubukang aliwin si Butan sa pamamagitan ng pagsasabing hindi siya nag-aalala tungkol dito, ngunit nakikita ni Butan na siya ay namumula. Bigla, nagsimula siyang gumamit ng isang lumang Japanese accent, at naalala ni Butan noong sinabi sa kanya ni Shino na kapag naguguluhan si Hyoma, minsan ay nadudulas siya sa lumang panahong pananalita. Napangiti si Butan sa sarili. Tumakbo siya patungo kay Hyoma upang tingnan ng malapitan ang mukha nito, ngunit patuloy itong lumalayo sa kanya, at nagtatago sila sa kanya. Biglang bumagsak sa kanya si Butan, at pareho silang namumula ng husto. Nakita ng galit na si Yoki ang lahat, iginapo si Hyoma sa kanyang hairpin, at tinanong si Butan kung nahanap na niya ang palayok. Sumagot siya na hindi pa, at pinahiram pala ang palayok sa kapitbahay para sa pista, at nakalimutan ni Hori na ibalik ito. Hindi nagtagal, umuwi ang lahat dala ang lahat ng mga sangkap, at lahat sila ay naghanda upang simulan ang pagluluto. Pagkaraan ng ilang oras, umupo ang lahat para kumain at uminom. Masaya sila nang napagtanto ni Hyoma na lasing si Butan, kaya inilabas niya ito para kumuha ng tubig at pinalamig siya. Matapos makapagpahinga ng kaunti, humingi siya ng tawad kay Hyoma dahil sa hindi magandang pag-uugali noon, ngunit hinayaan lang niya ito, at sinabing isa lamang itong kalokohang panlilinlang na ginawa ni Hori sa kanila. Nang makita niya si Hori, naalala niya ang sarili nitong kapatid na dating nagsasama sa kanya at nagpapayo sa kanya tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Hyoma na hindi pa siya nakakita ng mas perpektong pamilya kaysa sa Nagatsuki Tsukogami, at natutuwa siya na si Butan ay napapaligiran ng isang magandang pamilya. Kinabukasan, dinala ni Butan si Hyoma sa isang tindahan para kumuha ng bagong damit na isusuot niya kapag nagsimula siyang magtrabaho sa Kyoto Senem. Lumalabas na pinahihintulutan lamang ng Senem ang mga espesyal na uri ng uniforme na may mga mamahaling tag, at nagpadala rin sila ng katalog kay Hyoma upang sundin ang dress code. Nataranta si Hyoma pagkatapos makakita ng napakaraming mga pagpipilian dahil para sa kanya, choices lang ang tela at sizes. Nang makita niya ang katalog, bago itinuro ni Shino na pagkatapos pumili ng uniforme, kailangan niyang sumailalim sa pagsusulit sa compatibility, at nag-aalala siya sa pagsubok. Pagbukas nila ng pinto ng tindahan, nakakapagtaka na muli silang sinalubong ni Sabaki, na yumakap kay Hyoma at medyo naiinggit si Butan, ngunit hindi nagtagal ay tinulak niya ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ipinakilala ni Sabaki ang sarili kay Butan at dinala sila sa ikalawang palapag, kung saan maaari nilang tingnan ang pinakamagandang tela para sa uniforme ni Hyoma. Kapag tinanong siya ng isang nag-aalalang Hyoma tungkol sa compatibility test, tinitiyak niya sa kanya na hindi ito masyadong mahirap ngunit depende rin ito sa kung sino ang nagsasagawa nito. Sa sandaling bumukas ang tarangkahan ng silid sa ikalawang palapag, isang tela ang bumalot kay Butan na nasa loob, at biglang humingi ng tawad ang isang lalaking nagngangalang Hado, na siyang espiritu ng spinning wheel, na nagsasabing may mga espesyal na katangian ang ginawa nilang tela, at sila ay may sariling buhay dahil ang likas na katangian ng larong Tsukogami ay kumakalat sa tela. Dinala niya sila sa loob ng shop at nagsimulang ipaliwanag na ang tela mismo ay hindi Tsukogami, ngunit kinokopya lang nito ang kaunti sa mga transformative na katangian ng Tsukogami. Ipinagmamalaki ni Hado na kayang tugunan ng tela ang tibay at flexibility nito alinsunod sa kalooban ng nagsusuot. Nangangahulugan iyon na ito ay isang buhay na tela, at si Hyoma ay kailangang bumuo ng isang relasyon dito, or ito ay magiging hindi kooperatiba at hindi susunod sa kanyang mga utos habang siya ay nasa gitna ng isang labanan, at iyon ay maaaring maging mahirap. Tumingin si Butan kay Hyoma at parang nahihipnotismo, paulit-ulit na hindi niya kayang ipabalot ang Tsukogami sa buong katawan. Tapos pinapakalma niya ang sarili sa kakaibang paraan. Ipinagpatuloy ni Hyoma ang paghampas sa kanyang sarili gamit ang kanyang dalawang kamay upang bumalik sa kanyang katinoan, at pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi na ito ay bahagi ng kanyang pagsasanay at dahil ang telang ito ay magbabawas sa kanyang pagkakataong masugatan, at iyon ay magbibigay daan sa kapwa na manatili sa kapayapaan at hindi laging nag-aalala sa kanya, at handa na siyang makipagrelasyon sa telang isusuot niya. Sinabi ni Hado na medyo mahirap ito para kay Hyoma.
Tinanong ni Butan kung bakit napakadaling kumapit sa kanya ng tela noon, kung saan ngumiti si Hado at sinabing siya ay exception, at sumang-ayon si Sabaki, at sinabing may kakayahan si Butan na bumuo ng ilang napakatagal na relasyon, ngunit kailangan ni Hyoman na bumuo ng isang master-servant na relasyon sa tela. Medyo hindi sigurado si Butan dahil hindi niya gusto ang tunog ng master-servant, at nagtataka kung makakahanap si Hyoman ng ibang paraan na babagay sa kanya. Nag-warm up si Hyoma at nagbabanat ng ilang buto at tinawag ang tela para labanan ito, ngunit hindi naiintindihan ng tela ang mga binibigkas na salita. Gayunpaman, pumayag ito sa damdamin, kaya't binago nito ang sarili sa isang malaking suntok at hinamped si Hyoma ngunit sinusubukan niyang pigilan ito hanggat maaari at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kamao upang suntukin at ipadala ito sa buong silid. Pagkatapos ay kapansin-pansing ibinulalis niya na ipagkakatiwala niya ang tela sa kanyang buhay, at bibigyan niya ito ng pagkakataong maging kanyang baluti at maging mapagkukunan ng pride at kaligayahan para sa kanya. Siya naman ay nanunumpa na susuotin ito ng maayos at mapupuna hanggang sa huli, at hahayaan itong matupad ang layunin kung saan ito ipinanganak. Humihingi siya ng koordinasyon sa tela upang makagawa ng isang relasyon na tunay na magkakasama. Hindi nagtagal, ipinaalam sa kanila ni Hado na ang tela ay tila lubos na nasisiyahan kay Hyoma ngayon, kaya ito ay magiging mabuting kasama ni Hyoma. Maya-maya, lumabas si Hyoma sa shop na may dalang bagong uniforme, at tinanong ni Butan kung bakit ganoon pa rin ang dati niyang damit. Sumagot siya na ito ay kakaibang binago upang tumugma sa mga kulay at anyo ng kanyang damit. Tinanong ni Butan kung nasiyahan si Hyoma sa ginawa niya ngayon. Sumagot siya na talagang nagulat siya tungkol sa kung paano siya nakipag-usap sa kanyang Tsukogami na tela ng walang kahirap-hirap at nakipagkasundo dito, at sa totoo lang, hindi niya akalain na magagawa niya ito sa kanyang buhay. Marahil siya ang nagiging senem na binanggit ng kanyang lolo. Sumasang-ayon si Butan sa kanya at masigasig na sinabi na patungo siya sa isang magandang direksyon. Pagkatapos, tumingin si Hyoma kay Butan, at naramdaman niyang medyo pagod ito at nagtatanong kung masama ang pakiramdam niya. Sumagot si Butan na kanina pa niya kasama si Sabaki habang nagpapagawa ito ng damit, at itinuro niya ang kanyang hair clip na may nakalagay na Big Dipper, na sinasabing bagay talaga ito sa kanya at mukhang cute. Pagkatapos inamin ni Sabaki sa kanya na minsan na siyang may ginawang ninja moves kay Hyoma dahil ang cute niya, pero tinanggihan niya ito. Ngunit wala siyang planong umatras, kaya patuloy pa rin si Sabaki sa pagsunod kay Hyoma sa paligid. Nang maglaon, ipinaalam ni Sabaki sa kanyang ama na nagawang maisuot ni Hyoma ang tela ng maayos, at nagkaroon din siya ng pagkakataon na makilala ang kasumpa-sumpa na si Hado. Parehong may magandang relasyon sina Hyoma at Butan, at napakahusay niyang nagkwento sa kanya. Pagkarinig nito, naisip ni Katamori na medyo kakaiba ito dahil noong una niyang nakilala si Butan, siya ay isang malungkot na bata na walang kakayahang mag-open up sa sinuman. Kinabukasan, tinulungan ni Hyoma si Butan at ang universidad na iset up ang board para sa kanyang college society na tinatawag na Hakang An-Issue Society, isang bagay na natutunan niya noong bata pa siya kasama si Hori, at ngayon ay kailangan niyang ipamahagi ang mga flyer para makasali din ang mga bagong recruit sa club. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at pinasalamatan nila si Hyoma at pagkatapos ay tinutokso siya sa pagsasabing ipinapalagay nila na siya ay isang tulisan na may ilang koneksyon sa underworld na mundo. Bago pa nila siya mapagtawanan, kinaladkad siya ni Butan palabas at sinabi sa kanya na mayroon siyang dagdag na shift para ipakita ang mahahalagang bagay sa mga bagong recruit ngayong hapon. Habang nag-uusap sila, biglang tumakbo papunta sa kanya ang isa sa mga kaibigan ni Butan at sinubukan siyang kaladkarin para magawa ang trabaho, at nagpaalam si Butan kay Hyoma habang kinakaladkad siya palayo. Samantala, nililigawan ni Shino ang mga babae sa paaralan, at hiniling sa kanya ni Nagato na mag-focus sa kanyang trabaho, at ipinaalam sa kanya ni Nagato na mayroon siyang training post sa Swordsmanship Club sa Butan's College. Sinasabi ni Shino na dapat silang bumalik sa bahay dahil hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanilang mga sarili. Biglang napansin nila ang kasamang babae ni Karon sa tuktok ng gusali ng universidad na tumarget sa kanyang kapangyarihan patungo kay Hyoma at dinala siya sa dakilang Karon. Tumingin-tingin si Hyoma sa paligid at napansin niyang naglaho na ang mga tao sa paligid niya, ibig sabihin ay nakulong siya sa isang harang at wala siyang ideya kung sino si Karon, ngunit hindi niya may iwan ang sinumang Tsukogami na pumupuntirya ng mga tao, kaya't naghanda siyang lumaban at naghagis si Karon ng dalawang espada patungo kay Hyoma ngunit hineranggan niya ang mga ito.
Napansin ni Hyoman na may Japanese armor swords at warrior weapons si Karon at napagtanto niya na exception siya dahil na-control na ng Sakogamas ang kanilang vessel. Gayunpaman, nakontrol ni Karon ang isang buong hanay ng mga item, at napagtanto ni Hyoman na siya ay isang halimaw, ang pinakadakila sa tatlo na tinatawag na Karon, ang suit ng armor. Si Karon ay nagpatuloy upang talunin si Hyoma at inatake siya, na sinasabi na sa lakas at kapangyarihan na ito, hindi niya matatalo ang halimaw na paper umbrella sa anumang halaga. Galit na galit si Hyoma nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ultimate enemy, at mabilis na tinanong si Karon kung alam niya ang tungkol sa nananakot na halimaw na iyon at kung nasaan siya ngayon. Pero patuloy na umiiwas si Karon sa tanong niya. Galit at desperado, si Hyoma ay tumalon kay Karon at naghatid ng ilang suntok sa kanya, ngunit si Karon ay napakalakas para harapin ng mag-isa. Pumasok si Nagato at Shino sa barrier, at hindi nagaksaya ng oras si Nagato sa pag-atake kay Karon gamit ang kanyang espada, ngunit hineranggan niya ito, at si Itsuki, ang kasamang babae ni Karon, ang nagsabi sa kanya na wala na silang mahabang oras. Hindi nagtagal, nahuli si Karon sa mga gintong tanikala. Sa panahong ito, nawawalan ng lakas si Itsuki, at hindi na makakilos si Karon dahil nasabit siya sa harang na nilikha niya. Sa kabilang banda, pumasok si Butan sa kanyang klase at nalaman na ang kanyang mga miyembro ng club ay nagpaplanong mag-recruit ng ilang gwapong miyembro para sa club, ngunit hindi gaanong interesado si Butan sa mga ganitong uri ng mga pag-uusap, at hiniling niya sa kanila na ayusin na ang silid. Sa wakas, pagkatapos gawin ang lahat, nilock niya ang pinto ng club room, at habang papalabas ng kwarto, nagtataka siya kung bakit mas interesado ang mga tao sa mga bagay tulad ng romance at pag-ibig, samantalang ang naiisip niya lang ay ang mga ito ay mapanganib na damdamin. Samantala, ang hadlang na ginawa ni Karon ay nasira, at sinabi niya sa mga lalaki na pumunta lang siya dito para makipagkita kay Hyoma at nakakuha din siya ng pahintulot na gawin ito. Ngunit inakusahan siya ni Nagato na masyadong nag-effort para talunin si Hyoma, at tumugon siya na gusto lang niyang magsaya at walang tunay na gustong gawing pinsala sa sinuman. At saka, sinalakay ni Nagato at Shino si Itsuki para puntahan siya, kaya quits na sila ngayon. Ngunit sinabi ni Nagato na hindi nila siya eksaktong inatake dahil siya ay masyadong mahina para labanan. Habang abala silang lahat, gusto lang malaman ni Hyoma ang tungkol sa halimaw na payong ng papel at tinanong si Karon tungkol dito, ngunit sinabi niya na siya ay masyadong mahina upang makilala ang tungkol sa malakas na halimaw na iyon. Sinabi niya na may pagkakataon na nakilala niya ang kanyang mga kapatid, at mas mahina pa rin si Hyoma kaysa sa kanila. Kung pinaslang ng paper umbrella sa oras na iyon, walang pagkakataon si Hyoma laban dito. Tinanong niya tuloy kung bakit hindi ginagamit ni Hyoma ang sarili niyang armas, at patuloy lang siyang gumagamit ng ritual tool na bigay sa kanya ng mga kapatid niya at parang nahuhumaling siya sa kanila. Nang makitang maaring lumaki ang mga bagay, sinabi ni Nagato na dapat umuwi na si Karon ngayon, ngunit inakusahan ni Karon si Nagato at ang mga Nagatsuki na mas masahol pa sa kanya dahil sinadya nilang gawing malapit si Butan at Hyoma sa isa't isa, at iyon, ayon sa kanya, ay isang tunay na act of cruelty. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Butan ay lihim na nakikinig sa kanila mula sa likod ng gusali. Patuloy na sinasabi ni Karon na hanggat mananatiling malapit si Hyoma kay Butan, susubukan niyang protektahan ito at ituring itong kanyang trabaho, ngunit ang nakakatuwa ay ang dahilan kung bakit na-activate ang papel na halimaw na pumaslang sa kanyang mga kapatid ay dahil kay Butan. Siyempre, hindi niya kailangan ng sinumang magpoprotekta sa kanya dahil hindi niya kayang magtiwala sa sinuman para payagan iyon. Si Nagato ay sumigaw kay Karon at hiniling sa kanya na itigil ang pang-iinsulto sa kanilang may bahay sa kanyang walang basehang mga usapan at tsismis, kung hindi, hindi sila magdadalawang isip na sirain siya sa lalong madaling panahon. Nakuryente si Karon laban sa pagbibigay ng senyales na nakagawa na siya ng sapat na kalokohan, at kailangan niyang bumalik sa kanyang kulungan, at bago umalis, humingi ng paumanhin si Itsuki sa lahat sa ngalan ni Karon, at hindi nagtagal na wala silang dalawa. Hiniling ni Hyoma kina Nagato at Shino na payagan siyang pumunta sa isang lugar upang palamigan ang kanyang isip, at magkaroon ng kahulugan sa mga bagay-bagay, at sumagot si Shino na kaya niya, ngunit dapat niyang tiyakin na hindi mag-overthink at bumalik sa lalong madaling panahon. Nang lumayo si Hyoma, sinabi ni Nagato na maaring sineseryoso niya talaga ang mga salita ni Karon, at sumang-ayon si Shino na sinasabi na hindi nila maaaring hilingin sa kanya na huwag iwaksi ang kanyang damdamin tungkol sa kanyang mga kapatid.
Ito ay palaging nandyan, kaya mas mahusay na hayaan siyang lahat para sa ilang oras. Bukod dito, ang sinabi ni Caron ay nandoon sa bibig ng mga tao sa anyo ng mga tsismis na si Butan ang nasa likod ng insidente ng paper umbrella, ngunit sa ngayon, isang dosenang mga teorya lamang ang umiikot dito at doon, ngunit hindi nila maaaring balewalain ito. Sa kabilang banda, narinig ni Butan ang lahat ng sinabi ni Caron. 4 na araw na ang nakalipas, at hindi pa bumabalik si Hiyoma sa Nogatsuki Mansion, at lahat ay galit na galit kay Caron dahil sa pagsasabi ng mga bagay-bagay at paggawa ng mga bagay na awkward. Tiniyak ni Yoki si Tagami na nangako si Hiyoma na uuwi, at sa huli ay gagawin niya iyon, ngunit nag-aalala siya kay Butan, na nalulumbay sa mga araw na ito. Nag-aalala si Butan tungkol kay Hiyoma, at sa wakas ay nagpasya siyang alamin kung siya ang dahilan ng pagkasawi ng kapatid ni Hiyoma. Pumunta siya kay Katamori at binati siya, at ipinaalam sa kanya ng matanda na ito ang kanilang pangalawang pagkikita dahil nakilala niya ito noong siya ay maliit pa lamang. Pinaupo siya ni Sabaki, at nalaman na ni Katamori na gustong malaman ni Butan kung paano siya konektado sa insidente ng paper umbrella. Pagkaraan ng ilang oras, naghanda si Butan na umalis, at bago iyon, sinabi niya kay Katamori ang tungkol sa pangyayari kay Caron at kung paano umalis si Hiyoma sa bahay pagkatapos noon, at biglang pumasok si Hiyoma sa silid. Ipinaalam ni Katamori kay Butan na nagsasanay siya sa kanila sa huling 4 na araw, at mula noon ay nananatili siya sa kanila. Naalala niya kung paano lumapit sa kanya ang isang galit na Hiyoma at hiniling sa kanya na hayaan siyang magsanay kasama ang sangay ng Senam Kyoto upang talunin ang paper umbrella na halimaw balang araw, at gusto rin niyang ipakita kay Caron na sapat na ang kanyang kapangyarihan para harapin ang malakas na halimaw na pumaslang sa kanyang kapatid. Hiniling ni Katamori kay Hiyoma na bumalik sa sambahayan ng Nogatsuki, at magbakasyon para bukas dahil ang 10 vessels parang nakakatapos lang niya ay ang huli at huling pagsasanay ng kanilang sambahayan, at hindi nila siya mabibigyan ng anumang upgraded na pagsasanay. Kaya, gusto niyang umalis siya sa bahay dahil napakalaking istorbo niya, at hindi na sila makakakain at makapagbihis ng maayos. Si Butan at Hiyoma ay patungo sa sambahayan ng Nogatsuki, at ibinigay sa kanya ni Butan ang kanyang scarf. Pinupuri siya ni Hiyoma sa pagiging matapang at pumunta sa sambahayan ni Katamori para malaman ang katotohanan, at binigyan siya ni Butan ng isang side-eye, sinabing siya ang biglang umalis ng walang sinasabi, na nag-aalala sa kanya na ayaw niya na tumira pa sa bahay nila dahil sa sinabi ni Caron. Pero naiintindihan niya ang sitwasyon niya dahil mahalaga sa kanya ang mga kapatid niya. Sumagot si Hiyoma na ang mga sinabi ni Caron ay tila walang silbi sa kanya, at ang ideya na si Butan ay responsable para sa paper umbrella ay malinaw na maling pag-aangkin. Pero ang masakit sa kanya ay ang pagiging mahina niya para harapin ang paper umbrella monster, kaya kailangan niyang magsanay ng husto para sa susunod na madatnan niya si Caron, pipilitin niyang ilabas sa bibig niya ang katotohanan tungkol sa paper umbrella. Saglit siyang pinagmamasdan ni Butan at pagkatapos ay pinuri siya sa pagiging matapang dahil sa sandaling itinakda niya ang kanyang mga mata sa isang bagay, hindi niya ito binibitawan hanggang sa huli. Kaya, dapat siyang patuloy na magtiwala sa kanyang sarili at huwag sumuko hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Pagkatapos, inamin ni Butan na sinabi ni Caron ang isa pang katotohanan tungkol sa hindi niya kakayahang magtiwala sa iba, at iyon ay dahil noong siya ay napakabata, minsan siya ay dinukot. Nang masawi ang kanyang mga magulang, isang buong parada ng iba't ibang kamag-anak ang nag-alok na kunin siya, at minsan ay may isang lalaki na may mabait na mga mata, at siya ay kanyang malayong kamag-anak. Ang isa pang kamag-anak ay ang nakababatang kapatid na babae ng kanyang ama, na may maasim na ekspresyon, at kaunti lang pagkatapos ng 3 taon ay pinayagan siyang lumabas, ngunit marami na siyang nakitang mga tao at iba pang Sukogami na nakatingin sa kanya. Kaya, ang Sukogami ng Nogatsuki household ay nakatutok sa kanya upang bantayan siya, ngunit dahil sila ang kanyang unang kadugo, gusto niyang alagaan siya ng mga ito at nagpas siyang magtiwala sa kanilang kabaitan. Ngunit ang dumukot sa kanya ay ang babae, dahil isang araw ang lalaking may mababait na mata na pinagkatiwalaan ni Butan ay nakipagdeal para ibenta siya. Ngunit ang kapatid ng kanyang ama na nagngangalang Setori ay mabilis na sumakay sa kotse kung saan nakasakay si Butan, at sinabing hindi niya hahayaang gamitin siya ng sinuman, at doon napagtanto ni Butan na ang babaeng may maasim na ekspresyon ay isang taong dapat pagkatiwalaan at hindi ang lalaki.
Dinala niya siya sa isang abandonadong bahay na malayo sa kanayunan at hiniling sa kanya na tumira kasama niya, at makakatagpo sila ng kaligayahan ng magkasama habang ang Tsukogami ng sambahayan ng Natsuki ay naroon at hinahanap siya. Namumuhay siya ng tahimik at mapayapang buhay kasama si Setori, na para bang isang ina na lagi niyang pinapangarap. Ngunit ang mga mapayapang araw na iyon ay biglang nagwakas habang pareho silang tumatakas sa masamang tao na gustong magbenta kay Buten, nabangga nila ang kotse, at nasawi si Setori. Sinubukan siyang ilayo ng masamang tao, ngunit wala na siyang maalala pagkatapos noon at natagpuan na niya ang kanyang sarili sa kanyang pamilyang Tsukogami. Mula noon, natatakot siyang ipagkanulo ng mga taong pinapahalagahan niya, at nakakita ng mga taong nasawi habang pinoprotektahan siya. Ang lahat ng ito ay lubos na nagdudulot sa kanya ng takot na magtiwala sa sinuman, kahit na natutunan niyang kumpiyansa na makipag-ugnayan sa mga tao at espiritu, ngunit tila hindi niya magagawa ang higit pa rito at hindi niya kayang mahalin ang isang tao. Saglit na nag-isip si Hyoma at pagkatapos ay tinanong si Buten kung mapagkakatiwalaan niya ito dahil hindi niya kailanman iisipin na manipulahin siya, at pagkatapos ay nanunumpa siya kay Buten na hinding-hindi niya sisirain ang tiwala nito, at hinding-hindi siya masasawi, at palagi siyang panatilihing ligtas at pagkatapos ay ngumiti siya. Naluluha si Buten habang nakatingin kay Hyoma at sinasabi sa kanya na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti, at mukhang napakabait nito kapag ngumingiti ito, at pagkatapos ay sabay silang naglalakad para bumalik sa mansyon.